Hoy, dali kayo! President Jiang, balita namin ay inilunsad mo na ang pangalawang yugto ng bagong planong enerhiya. Ang industriya mo ng bagong enerhiya ay kalat na sa buong mundo, pero hanggang ngayon ay binata ka pa rin. Ano po ba ang dahilan? Hoy, Jiang President Jiang. Nabalitaan namin na ang prinsesa ng Xie family na si Xie Peilin ay humahanga sa inyo. May kasalan na po bang mangyayari sa inyo? Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. President Jiang, President Jiang. President Jiang? President Jiang! Uulitin ko, may asawa na ako. Hahanapin ko siya nang hahanapin hanggang sa makita ko siya. Wala na akong ibang masasabi. Hoy! President Jiang! President Jiang! President Jiang? President Jiang? Wang Yun, marami kang hirap na tiniis kasama ko. Ngayon ay natupad ko na rin ang pangako ko. Ako na ang pinakamayamang tao sa Haicheng. 10 na taon na kitang hinahanap. Nasaan ka na ba talaga? Lady Boss, pabili ng nakakahon na pagkain. $5 ang isa. Heto, kunin mo na. Jiang Mingshu? Asawa ko. Bakit ka nandito? Di ba lumabas ka para magnegosyo? Bakit ka nagtatrabaho sa construction dito? Ayoko lang na mahirapan ka. Tingnan mo. 3 taon na akong nagnenegosyo, pero wala man lang akong kinita, hinahayaan pa kitang buhayin ako. Araw-araw, 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising ka na para magluto ng benta? Ako. Ayoko na magnegosyo. Gusto ko na ring magtrabaho para buhayin ka. Jiang Mingshu, sinong may sabing sumuko ka? Pumayag ba akong sumuko ka? Aray! Asawa ko, bitiwan mo ako. Susuko ka na agad? Kung ganoon, ang mga pinaghirapan natin dati ay masasayang lang lahat? Tsaka, ang kinikita ko sa pagbebenta ay sapat na para sa ating dalawa. Kahit lumipas pa ang 3 taon, kaya pa nating magpatuloy. Hehe, kita nyo ba yan? Itong hamak na kargador, gusto pa yatang magnegosyo? Ha? Alam mo ba ang lahat ng nakasulat sa kontratang ito? Nananaginip pa rin ng gising na yumaman? Huwag ka masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. May talento ang asawa ko. Siguradong magtatagumpay siya balang araw. Anong silbi ng talento na yan? Sabihin ko sa'yo, sa panahon ngayon, pera ang mahalaga. Tingin ko, sumama ka na lang sa akin. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng marangyang buhay. Ikaw. Tignan natin itong sipa ko. Ito ang para sa'yo. Hindi ako naniniwalang hindi kita kayang pasukuin, Lusob. Ya, hayop ka. Aray. Tinasabi ko sa inyo, ayoko na rito. Umalis na kayo rito, kundi sa tuwing makikita ko kayo. Papatikimin ko kayo ng suntok ko. Wala kang utang na loob? Talagang panghabang buhay ka nang maghihirap? Tayo na. Ako, Tama na, Mingshu. uwi na tayo. Wang Yun, may nagka-interes na sa proyekto ko. Handa silang mag-invest ng $500 milyong. Wang Yun. Nagtagumpay ako? Wang Yun? Ha, 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 ha. Tingnan mo, sabi ko naman sa'yo na ang asawa ko ang pinakamagaling. Ang asawa ko talaga ang pinakamagaling. Kung wala ka, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Mabuhay ang asawa ko. Napakasaya ko. Nandito ang lahat ng kinita ko kamakailan. Gamitin mo ito para bumili ng mga bagong damit, para naman sa mga bigating boss ay magkaroon ka ng magandang impresyon. Tingnan mo tong pitaka mo. Gamit mo pa rin kahit luma na. Kapag kumita na ako ng malaki, bibilhan talaga kita ng pinakamahal at pinakamaganda. Hindi maaari. Itong pitakang ito, ikaw ang nagburda nito para sa akin. Hindi ko ito ibebenta kahit sa anong halaga. Mahal ko, sumama ka sa akin sa darating na investment meeting. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa buong mundo. Dahil sa suporta mo, narating ko ang aking pangarap. At susuklian ko ang iyong pagmamahal ng yaman. Salamat. Uwi na tayo. Sige. Nagtagumpay ako. Ha ha ha. Congratulations sa inyo, Ginang Jiang.
Nakatanggap si Ginoong Jiang ng napakalaking investment. Siguradong magiging matagumpay siya sa hinaharap. Sabi ni Ginoong Jiang, dahil daw sa inyo, kaya siya naging matagumpay ngayon. Kaya naman, ipakikilala niya kayo sa harap ng lahat. Ang pagmamahalan ninyong mag-asawa ay talagang nakakainggit. Iyon ay dahil sa sarili niyang talento, kusa talagang kikinang ang taong may kakayahan. Opo. Bakit wala pa rin si Wang Yun? Sir Ginoong Jiang, magsisimula na po ang bidding conference. Maaari na po kayong pumasok sa venue. Sige, gusto ko sanang hintayin muna ang asawa ko. Sir Ginoong Jiang, baka mahuli na po talaga kayo. Sige na nga. Sir Ginoong Jiang, may masamang balita na aksidente ang asawa niyo. Gising. Gising! Miss? Ayos ka lang ba? Bumangon ka. Sino ka? Nasaan ako? Sino ako? Bakit ako nasa ganitong lugar? Wala ka ba talagang matandaan kahit ano? Ibig bang sabihin ay wala kang maalala kahit ano? May amnesia ka ba? Layuan na ako ng asawa ko, kaya tamang-tama na maging libre siyang katulong para mag-alaga sa bata. Aba, Kiang Kian, ako ang asawa mong si Fang Qiang. Fang Qiang? Oo. Pasensya na at mahirap lang ako. Kaya hindi mo na kinaya ang buhay kasama ko at mag-isa kang lumayas. Kapag nakita mo ang anak mo sa bahay, maaalala mo rin ang lahat. Anak? Tara, iuuwi muna kita. Ha? Tagumpay. Halika. Wang Yun. Wang Yun. Wang Yun. Wang Yun. Wang Yun. Sino ito? Ipinaghanap ka ni Papa ng bagong nanay. Oo, may amnesia siya, kaya wala siyang maalala kahit ano. Hindi ba lumayas ang nanay mo? Sakto, kailangan natin ng katulong nakikita ng pera para sa atin. Sige po. Abutan niyo ako ng pampatak sa mata at lalaruin ko ang damdamin niya. May mukha ka pang ipakikita rito? Sugapa ka sa sugal? Kaya napaaga ang pagkawala ni na lolo at lola, lahat ng pera ng pamilya natin ay ibinigay ni Papa para pambayad sa utang mo, pagkatapos ay sumama ka pa sa ibang lalaki. Paano mo nagawang tiisin kami? Lahat ba ng sinabi mo ay totoo? Ganoon ba karami ang nagawa kong mali? Hala. Kiang Kian, huwag kang magsalita ng ganyan. Wala namang tama o mali. Magkakapamilya tayo. Siyempre, Tama po, Nay. Hindi na tayo magkakahiwalay. Hindi ba, Mama? Hindi na ako aalis. Lahat ng pagkakamali ko noon ay pagbabayaran at itatama ko. Kung ganoon ay hindi na tayo magkakahiwalay muli. tama, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Heto, ang sahod mo. Salamat po, boss. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga ang kailangan ng Fang Qiang. Anong tinitingin-tingin mo? Alice. Ikaw ba si Likian? Ako nga po. Sino kayo? Kunin siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. May gumamit sa mga mata mo para pambayad sa utang, kaya ako nandito para tignan ang kukunin namin. Dalhin na yan. Hindi. Hoy, Bitawan niyo ako. sandali lang. Fang Qiang, tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin, tumahimik ka. Nakuha mo na ang sahod mo ngayon, di ba?
Ibigay mo sa akin ang pera. Hindi mo man lang ako tinulungan at pera lang ang iniisip mo. Fang Qiang, anong ginagawa mo? Huwag mong nakawin ang pera ko. Ibigay mo rito. Ibalik mo sa akin ang pera ko, Fang Qiang. Boss, hindi sapat ang isang mata. Kunin niyo ang dalawang mata niya para maipalit sa pera. Ano? Fang Qiang. Sinasabi ko sa iyo. Lahat ng ito ay utang mo sa akin, si Pamilyang Fang. Putsui, walang hiya ka. Ialis na yan. Fang Qiang. Lakad. Hello po. Kakilala niyo ba ang nasa litratong ito? Hindi po namin siya kilala. Halika rito, tignan natin ang kukunin sa iyo. Huwag kang malikot. Bitawan niyo ako. Huwag ka nang sumigaw. Huwag. Pakiusap, huwag niyo itong gawin. Mabilis lang ito. Huwag. Hindi, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Anong kailangan mo? Sandali kuya, may nakita ka na ba na kamukha ng tao sa litratong ito? Wala. Magsasara na ako. Umalis ka na. Pakitingnan po ng mabuti. Wala nga, lumayas ka. Walang hiya, inaaksaya mo ang oras ko. Ikaw, bakit ka bumalik? Siyempre, tumakas ako. Nagpakahirap akong magtrabaho para kumita. Tapos ibebenta mo lang ako? Kukunin ang mga mata ko? Sa susunod ba pati ang buhay ko ay ibebenta mo na rin? Dahil hindi nyo naman ako tinuturing na tao, wala na ring dahilan para manatili pa ako sa bahay na ito. Umalis kayo. Huwag kayong lalapit. Layuan nyo ako. Naku, hindi pa naibebenta ang parte ng mata niya? Sa kaniya lang umaasa ang pamilya natin para mabayaran ang utang? Hindi natin siya pwedeng paalisin. Paraanin nyo ako. Mama, hindi ba't nagkasundo na tayo na hindi na tayo maghihiwalay? Wala lang talagang magawa ang tatay ko? Kung hindi makakabayad ay parurusahan niya ako ng matindi. Oo nga. Mali ako? Kiang-kian? 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 Ako ang walang kwenta. Wala akong pera pambayad sa utang mo, kaya napilitan lang akong gawin iyon. Iniisip ko lang din ang kapakanan ni Peng Peng. Patawarin mo ako. Sumasamo akong patawarin mo ako. Kung uulitin ko pa ito. Bahala ka nang parusahan ako. Alam mo na ba talaga ang mali mo? Kuya, nakita mo na ba ang babaeng ito? Hindi pa. Hindi ko pa nakikita. Hindi pa. Talagang hindi ko pa nakita ang taong ito. Hindi pa. Wang Yun, nasaan ka na ba? Mingshu, lumipas na ang napakaraming taon, bakit hindi mo pa rin siya mabitawan? Hinanap mo na sa buong lungsod, pero hindi mo pa rin siya mahanap. Natatakot ako na baka siya ay wala na. Tumigil ka na. 10 taon na ang nakalipas, sumama sa akin si Wang Yun at nagdanas ng napakaraming hirap. Ngayong matagumpay na ako at nasa akin na ang lahat. Pero wala naman siya sa piling ko. Hahanapin ko siya kahit anong mangyari. Paano naman ako? Hinintay mo siya ng 10 taon, pero 10 taon din kitang hinintay. Kung hindi dahil sa pamumuhunan ng tatay ko sa iyo, paano ka magkakaroon ng lahat ng ito? Failing. Totoo na ang tulong ng tatay mo sa akin ay talagang malaki. Nagpapasalamat ako sa kanya, pero wala talaga akong nararamdaman para sa iyo. Sa buong buhay ko bilang si Jiang Mingshu, maliban kay Shu Wang Yun, wala na akong pakakasalan pang iba. Paano kung wala na siya? Habang buhay si Shu Wang Yun, babantayan ko ang kanyang pagkatao
At kung talagang wala na siya, babantayan ko ang kanyang alaala. Ikaw, President Jiang, may balita na tayo. Mayroong isang tao na kamukhang kamukha ng may bahay. Ang nakita sa Fangjia Village. Sa Fangjia Village, tara na. Jiang Mingshu, kahit sino pa iyan, walang makakapigil sa akin na makuha ka, kahit si Shu Wangyun pa ay hindi uubra. Ngayong naging matagumpay na ang anak ko, magsisimula na siyang magtrabaho sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Maninirahan na kami sa lungsod at kailangan pa namin ng pera. Para sa akin, itong bahay na lang ang mayroon ako. Ito na ang aking naipon. Tingnan mo kung magkano ang halaga nito. $80,000 siguro. 80,000? Paano kung isasama ang mga ito? Ang mga ito. HMP sa kabuuan ay $85,000. Napakataas na ng presyong iyan. Sige na nga, Nandito ka na pala. lilipat na tayo ng bahay ngayon. Bakit parang nagmamadali ka? Naibenta na ang bahay, kaya kailangan na nating pumunta sa lungsod. Doon sa lungsod, malaki ang gastos. Dalhin natin ang lahat ng kaya nating dalhin para pagdating doon sa lungsod, makatipid tayo hanggat maaari. Heto, kunin mo ito. Sino ang nagsabing isasama kita? Hindi mo ako isasama? Pang Chiang, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako isasama? Pang Chiang, ano ang ibig mong sabihin? Dadalhin ko si tatay sa lungsod. Ano bang pakialam mo? Dito ka na lang manatili sa pwesto mo. Ayokong malaman ng mga katrabaho ko na mayroon akong nanay na lulong sa sugal. Nagbago na ako. Sa loob ng ilang taon, nagtrabaho ako araw at gabi sa iba't ibang racket. Binayaran ko na ang lahat ng utang sa sugal. Bumili pa ako ng bagong bahay para sa atin, bakit hindi mo ako isasama? Tumahimik ka. Wala akong kahiyahiyang ina na katulad mo. Kahiya-hiya na ako ngayon sa tingin mo. Kung hindi dahil sa paghihirap ko at pagtatrabaho para kumita, paano kayo makakatira sa bagong bahay? At saan nyo kukunin ang panggastos at pampaaral nyo? Sinasabi ko sa iyo na ang mapagsilbihan kaming mag-ama ay isang swerte para sa iyo. Saka isa pa, kung wala ako noon, matagal ka nang wala dahil sa aksidente. Layuan mo kami ni Peng Peng. Huwag mong sirain ang kinabukasan ni Peng Peng. Ang kinabukasan ng anak ko ay bunga rin ng pinaghirapan ko. Kabebenta ko lang ng bahay. Kung hindi nyo ako isasama, saan na ako titira niyan? Wala na akong pakialam kung saan ka titira. Peng Peng, tara na! Ibigay mo sa akin ang pera. Pera ko ito. Walang hiya kang babae. Nagagawa mo pang agawin ang pera ko? Aray! Aray! Ibigay mo sa akin. Tandaan mo, katulong lang ang turing namin sa iyo, yaya lang namin, at gusto mo pang sa lungsod ay anak ko ang magsilbi sa iyo? Na naginip ka ng gising. Aray! Alis na! Fang Chiang, ibalik mo sa akin ang pera ko. Nitong mga nakaraang taon wala kang kinita kahit isang kusing? Bakit si tatay lang ang dadalhin sa lungsod at ako ay hindi? Peng Peng, tulungan mo ako. Wang Yun, hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, kailangang mahanap kita. Peng Peng, tulungan mo ako. Naging sapat na ang kabutihan namin sa iyo? Bago kami umalis, ay hinanapan ka pa namin ng matutuluyan. Nakapag-usap na kami ni Lolo Wang sa kabilang bahay tungkol sa presyo. $300 bawat gabi. Matapos ang isang buwan, maka-isang $10,000 na iyon. Hindi. Hi. Makinig ka sa payo ko. Maraming taon ka nang nagsilbi sa aming mag-ama. Ituloy-tuloy mo na lang. Ang kikitain mo buwan-buwan kay Lolo Wang ay sapat na para sa mga gastos namin. Ituring mo na lang na tulong ito para kay Peng Peng. Hahaha. Fang Chiang, asawa mo ako. Ang ginagawa niyo sa akin, parurusahan kayo ng langit. Umalis ka riyan. Sino ang asawa? Maaaring asawa ka ng iba, pero hindi ka kailanman naging asawa ni Fang Chiang. Mayroon ba tayong marriage certificate? Ha? Ikaw, anong sinabi mo? Noong nawalan ako ng alaala, sinabi mong ako ang asawa mong si Li Qian. Naniwala ka naman agad sa sinabi ko. Ha? Linawin mo ito sa akin. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ako? Sino ako, Fang Chiang? Bitawan mo ako. Kung sino ka man, sasabihin ko sa'yo kung sino ka. Isa ka lang malaking biro. Naloko ka namin ng mahigit 10 taon. Hahaha. Dito ka na lang sa nayon, pagsilbihan mo ng mabuti si Lolo Wang. Peng Peng, tara na. Peng Peng, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ako? Fang Chiang, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Alis. Fang Chiang. Ah. Buhatin niyo iyan at isilid sa aparador.
May tao ba rito? Tao po? May tao po ba? Sino po ang hinahanap nila? Pasintabi na po, magtatanong lang sana ako kung nakita nyo na ang taong nasa litratong ito. Posible kayang ang babaeng ito ay may kakilalang kahit na sinong mayaman? Hala, hindi ba't ito si... Uy! Ha? Ang taong ito? Hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko siya kilala. Bakit niyo po hinahanap ang babaeng ito? Napakahalagang tao niya sa akin. Maraming taon na kaming nawalay sa isa't isa. Hindi ko po siya kilala. Pasensya na po sa istorbo. Paalam na po. Bakit mo ako pinatulan? Hindi ba't yan si Likian? Ano ka ba? Hinaan mo lang ang boses mo. Hindi mo ba nakita ang nakaparadang sasakyang iyon sa labas? Halatang napakayaman iyon? Paano kung malaman niya na inapin natin si Likian sa loob ng maraming taon? Palalampasin ba niya tayo? Ay naku, anong napakayaman? Nakakita ka na ba ng mayamang siya mismo ang nagmamaneho? Halatang driver lang iyon. Nagmamaneho lang ng mamahaling kotse para lang magpasikat. Uy, Tay, hindi naman kaya ang Likian na iyan. Ay mawala na lang ng tuluyan sa loob ng bahay? Ang babaeng iyon, patibay ang buhay niyan? Noong may nangyaring matinding aksidente noon, hindi pa rin siya nawala. Fang Qiang, Tara na, huwag na nating pansinin iyan. Peng Peng. Bakit mo ako iniwan? Palabasin niyo ako. Huwag. Fang Qiang, hahanapin kita para malaman ang totoo kung bakit mo ako iniwan. Fang Qiang. Fang Qiang, wag muna kayong umalis. Bilisan mo at sabihin sa akin kung ano ang ibig mong sabihin sa mga sinabi mo. Bakit mo sinasabi na hindi mo ako asawa, Fang Qiang? Kung ituturing mo pa akong asawa, dapat ay sumunod ka at manatili sa probinsya. Huwag kang sumama sa amin sa syudad. Huwag mo kaming ipahiya ni Peng Peng. Pero wala na akong bahay. Saan mo ako gustong tumira? Kian, sanay ka na naman sa hirap sa nakalipas na mga taon. Para sa aming mag-ama, tiisin mo na lang muna. Sige na. Ni isang kusing ay wala kang iniwan sa akin. Tao ka pa ba, Fang Qiang? Aalis na ba tayo? Ang bagal nyo. Sandali lang. Papunta na po. Sabi sa impormasyon, may taong kamukha ni Wang Yun na nagpakita sa Fangjia Village. Pero bakit lahat sila ay nagsasabing wala silang alam? Uy, hindi ba ito? Ang taong iyan, hindi ko siya nakita at hindi ko siya kilala. Mali ito. Sigurado akong kilala nila siya. Gusto mo pa talaga ng pera? Fang Qiang. Driver, paandarin mo na! Fang Qiang. Fang Qiang, huwag kang umalis. Umalis ka nga! Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil lang ba sa nagkasala ako noon? Kaya ba ayaw na akong kilalanin ng mag-amang iyan?
Ayos ka lang ba? Wang Yun. Wang Yun, sa wakas, nahanap din kita. Wang Yun, halika, tumayo ka muna. Wang Yun. Ako ito. Si Ming Shu. 10 taon kitang hinanap. Bakit para kang biglang naglaho? Kahit saan. Saan man ako pumunta, hindi kita makita. Saan ka ba nagtago? Wang Yun. Nagkakamali ka siguro ng tao? Hindi Wang Yun ang pangalan ko, ako si Likia. Wang Yun. Tingnan mo. Heto ang picture nating dalawa. Hindi ba't ikaw ito? Wang Yun, hindi ako naniniwalang. Nagkataon lang ang lahat. Nagtatampo ka ba dahil huli na ako dumating? Wang Yun, pagpasensyahan mo na ako. Kasalanan ko ang lahat. Hinayaan kitang mag-isa na maghirap sa loob ng 10 taon. Patawarin mo ako. Sumama ka na sa akin pabalik, pakiusap, Wang Yun. Likian po talaga ang pangalan ko. Taga dito po ako sa Fangjia Village. Hindi po ako ang taong hinahanap nyo. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Sandali lang. Teka. Pasensya na. Bakit parang napakaseryoso ng mga sugat mo? Ayos ka lang ba? Iniwan ako ng asawa ko. Pumunta na siya sa syudad. Wala na akong matitirhan ngayon. Ano ang balak mo niyan? Balak kong pumunta sa Haicheng. Gusto ko silang tanungin. Bakit nila ito ginawa sa akin? Gusto kong makakuha ng hustisya. Sakto, pabalik din ako ng Haicheng. Gusto mo bang sumabay na sa akin? Tutulungan kitang makahanap ng matitirhan. Bakit mo po ako tinutulungan? Dahil sa tingin ko, kamukhang kamukha mo ang asawa ko. 10 taon ko na siyang hinahanap. Natatakot ako na baka gaya mo ay naghihirap din siya sa kung saan. Sana ay may tao rin na gaya ko. Ang mag-aalaga sa kanya, gaya ng pag-aalaga ko sa iyo. Napakabuting asawa po ninyo. Ano pa man ang mangyari, nagpapasalamat po ako sa inyo. Ang pakiramdam sa lugar na ito, napakapamilyar. Ito ang naging bahay namin ni Wang Yun noon. Medyo sira-sira na ito. Wala pa kasi akong pera noon at madalas pa akong mabigo sa negosyo. Pasensya ka na ha. Siyempre, hindi ako nagtatampo. Mukhang maayos pa rin ang pagkakaalaga mo rito, pati na rin ang bakuran ay napakalinis. Kung si Wang Yun ang nandito, siguradong magre-react siya. Mukhang hindi nga talaga siya. Nagkamali lang pala ako ng akala. Hay, o kaya naman, pumasok tayo sa loob at unti-unti nating pag-usapan. Sige po. Maupo ka muna. Ano po ang trabaho nyo? Nakakaabala ba ako sa inyo? Para maiwasan na may magpanggap na si Wang Yun, hindi ko muna sasabihin ang pagkakakilanlan ko. Nagtatrabaho ako sa Sion Group bilang isang guard. Isa ka palang guard. Maayos iyon. Basta may trabaho at kayang buhayin ang sarili, sapat na iyon. Ganun na nga, ang mahalaga, wala na akong inaalala sa buhay. Mingshu, tingnan mo. May sorpresa ako sa'yo. Talagang pumunta pa ako sa templo para hingin ito para sa iyo, pampaswerte sa buhay. Ang pulseras na ito. Nakabili na rin ako ng ganitong klaseng pulseras. Bumili na rin ako ng ganitong pulseras noon, pero hindi ko na matandaan kung kanino ko binigay. Baka sa anak ko siguro. Anak? Sinasabi mo bang may anak ka? Kakagraduate lang niya sa universidad. Subalit, hindi na niya ako kinikilala bilang ina niya. Hindi ba't hindi maaring magkaanak si Wang Yun? Siguradong hindi siya si Wang Yun. Kung ganoon, ano na ang balak mo ngayon? Kailangan ko muna silang mahanap. Ang tanging alam ko lang sa ngayon ay sa isang kumpanya sa Haicheng sila nagtatrabaho. Tungkol sa kung anong kumpanya, hindi ko masyadong sigurado. Sa kumpanya, sa Haicheng. Kaunti lang ang malalaking kumpanya doon. Hindi mahirap mahanap iyon. Pwede kitang tulungang magtanong-tanong. Maraming salamat sa iyo, Brother Jiang. Nga pala, alam mo ba kung saan sa lungsod pwedeng makahanap ng trabaho? Gusto ko kasing makahanap ng trabaho.
Hindi naman pwedeng basta na lang akong tumira dito nang wala man lang ginagawa sa'yo. Trabaho? Anong gusto mong gawin? May alam ka bang kasanayan? Kasanayan? Masarap akong magluto. Eh di pwede kang magbenta ng pack lunch doon sa ibaba ng kumpanya namin. Sa may harap ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho, pwede kang magtinda doon. Pack lunch? Oo. Pack lunch, bili na kayo. 10 bawat isa ng packed lunch. Mura at masarap na packed lunch. 10 dolyar lang bawat isa. Ay, iha, kumain ka na ba? Gusto mo bang bumili ng packed lunch? Wag na! Saan galing ang pulubing ito? Kami na mga profesional, paano naman kami kakain ng gawa mong basura? Umalis ka na dito! Iha, bakit ka ganyan magsalita? Ang packed lunch na ito, bawat gulay ay hinugasang mabuti at malinis. Bakit mo sasabihing basura? Ayaw mo pang umalis, ganun ba? Hintay ka lang, tatawag ako ng security guard para palayasin ka. Huwag naman, iha. Sekretarya Shen, tumingin ka. Hindi ba't ang nagtitinda ng packed lunch ay parang si Ginang? Hindi siya si Wang Yun. Siya ay si Li Qian. Na-verify ko na yan. Napakainit ng panahon. Mukhang mahirap nga ito. Subalit, parang papaalisin siya ng empleyado natin. Bakit sa kumpanya natin ay may ganoong uri ng tao na kung makaasta ay akala mo kung sino? Ipahatid mo ang utos ko. Papuntahin silang lahat doon para bumili ng packed lunch. Sino mang kumain ng packed lunch niya, dadagdagan ng bonus ng 100,000 dolyar. Masusunod po. Pero mukhang-mukha talaga siyang si Wang Yun. Ang wallet na ito. President Jiang, anong meron sa wallet? Ang wallet na ito ay parang ang binigay ko kay Wang Yun. 10 taon na ang nakakalipas. Siya nga ba talaga si Wang Yun? Halika, tignan natin. Hoy, ihanap mo ako ng uniform ng guard. Opo. Sinabihan ko na ang gwardya, at kung ayaw mo pang umalis, huwag kang iiyak kapag giniba ko ang kariton mo. Teka, sandali po, miss. Gusto ko lang po kumita ng kaunting pera dito at hanapin ang mga kamag-anak ko. Pakiusap. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong paalisin. Bakit pati mga direktor narito? Sa dami ng taong ito, siguradong ipatataboy ka na parang aso. Siya nga iyon, ang nagbebenta ng lunchbox. Bilisan nyo. Magandang araw po. Bibili po ako ng lunchbox. Mr. Wang, bakit po? Dapat nating respetuhin ang bawat manggagawa, ang kultura ng ating kumpanya. Nakalimutan mo na ba? Akala mo siguro kung sino kang empleyado ng Shiyun na puno ng kayabangan, sintisado ka na, tanggal ka na sa trabaho. Ano po? At para sa iba, pumila kayo ng maayos. Bibili kaming lahat. Nako. Magandang araw po, 10 dolyar po ang isang lunchbox. Huwag mo nang ibalik ang sukli. Paano po nangyari iyon? Ang lunchbox na ito ay hindi naman aabot sa ganyang kalaking halaga. Tsaka, hindi naman tama ang kumita ng pera sa paraang labag sa konsensya. Hindi ko alam kung sino talaga ang babaeng ito, pero sa isang lunchbox, gumastos si Old Jiang ng 100,000 dolyar. Posible kayang may nararamdaman na si Old Jiang sa kanya? Sige po, maraming salamat. Huwag kayong magsiksikan sa likod, pumila ng maayos. Gusto ko ng isa, yung lasa na iyon ang kukunin ko. Heto na po, tanggapin nyo. Hindi ko akalain na magiging ganito kapopular ang pagbebenta ng lunchbox dito. Mukhang tama nga ang sinabi ni Old Jiang. Isang magandang pagkakataon ang pagtitinda ng lunchbox. Li Qian, anong ginagawa mo rito? Wenpeng, bakit mo ako tinatawag sa pangalan ko lang? Ako ang nanay mo. Tumigil ka sa pagsasalita ng basura. Wala na ang nanay ko noong bata pa ako. Paano ka naging nanay ko? Ano ang sabi mo? Ay naku, sasabihin ko na sa iyo. Pinulot ka lang ng tatay ko para maglingkod sa aming dalawa. Lahat ng mga empleyado ng Shiyun Group na ito, sino ba rito ang hindi mayaman at makapangyarihan? Tapos nagbebenta ka rito ng mga packed lunch? Talagang hinihiya mo lang ako. Totoo nga pala ang sinabi ng tatay mo na ako pala ay hindi talaga ang kaniyang tunay na asawa. Sa loob ng maraming taon, puro panloloko lang ang ginawa niyo sa akin. Ano naman kung niloko kita? Kung hindi dahil sa tatay ko, matagal ka na sanang nawala sa mundo. May malaki kang utang na loob sa amin, hindi mo ba alam iyon? Wala kang hiya. Ikaw. Umalis ka na sa harap ko.
Ayaw ko nang makita ang mukha mo rito. Mukhang malaki-laki na ang kinikita mo, ah. Fang Wenpeng. Fang Wenpeng. Fang Wenpeng. Napakawalang hiya mo talaga. Ibalik mo sa akin ang pitaka ko. Pinaghirapan ko ang perang iyan. Ibalik mo sa akin. Nakikita ko na ang pitakang ito ay sobrang luma na pero ginagamit mo pa rin. Kapag kinita ko na ang perang ito, bibilhan kita ng pinakamahal at pinakamagandang pitaka. Hindi maaari iyon. Ang pitakang ito ay ang burdang ginawa mo para sa akin. Kaya hindi ko ito ibebenta kahit sa anong halaga. Fang Wenpeng, ibalik mo sa akin ang pitaka ko. Wala kang hiya. Ano naman kung kunin ko ang pitaka mo? Ano bang kayamanan ang mayroon dito? Hinto. Bitawan mo siya. Hey, isa ka lang namang guwardiya. Umalis ka sa harap ko. Usapan ito ng pamilya namin. Anong pakialam mo rito? Nagawa mong manakit sa ibaba ng Shun Group. Napakalakas ng loob mo. Eto sa'yo. Aray. Ayos ka lang ba? Ano? Kailangan mo bang magpunta sa ospital? Walang hiya ka? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ayos ka rin. Likian. Kakapanaw pa lang ni tatay. Naghahanap ka na agad ng lalaki. May paligtas-ligtas pa sa biktima na nalalaman, lalo kang nagiging makati habang tumatanda ka. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Walang mali siya ang relasyon namin ni Brother Jiang. Hayaan mo na. Wala naman akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Ibalik mo na agad ang pera ko. Napakasama mo talaga. Maging ang perang pinaghirapan niya sa pagtitinda ng pagkain ay nanakawin mo? Ibalik mo agad ang pera sa kanya, kundi ay gagawan kita ng hindi maganda. Hindi ko ibabalik ito. Ano ang gagawin mo? Hindi lang ako nakahanda kanina. Kung matapang ka talaga ay bitawan mo ako ngayon. At subukan mo. Ako. Hoy, Brother Jiang. Brother Jiang, huwag mo siyang hayaang saktan ka. Ako na ang lulutas sa usaping ito. Sige lang. Naglalampuman kayo sa gitna ng araw at sasabihin niyo pang walang namamagitan sa inyo? Fang Wenpeng, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mong isama si Brother Jiang dito. Walang kinalaman ang taong ito sa lahat. Sige. Ikaw na gwardyang mabaho? Sikat na sikat ka na pala? Sa totoo lang, isang babaeng taga-bukid, isang mabahong gwardya. Bagay talaga kayong dalawa. Huwag kang mapagmataas dito. Ano naman kung isa siyang gwardya? Kahit paano, ay mas mabuti pa siya kaysa sa isang walang puso na nagnakaw pa ng pera ko. Huwag kang mapagmataas dito. May talent siya at tiyak na may malaking mararating siya sa hinaharap. Noon, ganito rin ako pinoprotektahan ni Wang Yun. Anong nangyayari rito? Narito na ang leader nyo. Nakikipaglandian ka sa oras ng trabaho, tingnan natin kung paano ka parurusahan ng boss mo. President Jiang, Ano? Ano? Tinawag kanyang President Jiang? Kapitan. Ibig mong sabihin darating na maya-maya si President Jiang. Sige. Tapos na ako dito, babalik na ako agad. Oo. sige, haha. O sige na, bilisan mo diyan. Parating na si President Jiang dito. Sige po, paalam po. Pupunta na ako agad. Sige. Sabi ko na nga ba, paano ka magiging si President Jiang? Nananaginip ka? President Jiang man ako o hindi, mas higit pa rin ako sa basura na katulad mo na marunong lang mangapi ng babae. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. Tatandaan mo ang suntok kong ito. Binabastos ba kita? Hindi na ako makatiis. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka na sa harap ko. Dahil sa bawat oras na makita kita, papantayin ko ang mukha mo. Sige, alam mo ba kung sino ako? May gana ka pang apihin ako? Magiging manugang na ako ni Vice President Feng. Huwag na huwag kayong aalis. Kanino ka nakipag-away? Ha? Aray, ang sakit, ang sakit. Huwag mo nang itanong. Nakita ko si Likian ngayon. Yung babaeng iyon ay nagtitinda ng pagkain sa harap ng kumpanya namin, humanap pa siya ng guard para maging kakampi niya, at sabay silang nang api sa akin. Ang babaeng iyan? Parehong-pareho sa nanay mo na walang kwentang babae? Kahit na ayoko na sa kanya, hindi niya ako pwedeng ipahiya at pagtaksilan. Huwag kang maglala anak. Ang papa ang magbibigay ng leksyon sa kanya.
Dahan-dahan lang po, masakit. Sige na, maupo ka muna. Tingnan mo, pasanay ang noo mo. Hay, maupo ka. Masakit ba? Hindi naman. Sinasabi ko sa iyo, kapag yung fang na yon ay muling lumapit sa iyo, sabihin mo agad sa akin. At reresbakan ko siya para sa iyo. Tungkol sa kanya, hindi ba't kumapit na siya sa Vice President Feng na yon? Nag-aalala ako na guluhin kanya sa kumpanya balang araw. Hanggat maaari, lumayo ka na sa kanya. Wala kang kasalanan dito, kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Kahit pa kumapit siya sa Vice President Feng na yon, hindi ako natatakot. Huwag ka na ngang magtapang-tapangan. Nga pala, bakit ang bilis mong nakarating kanina para iligtas ako? Ha? Ano? Sa kumpanya? Sa group chat ng kumpanya, nakita ko na inaapi ka nila, kaya agad akong sumugod doon. Security guard naman ako, di ba? Hoy, ang dami mong gamit kanina. Nakuha mo bang lahat yon? Oo, nakuha ko lahat. Nakita ko na may wallet doon. Mukhang kakaibang disenyo noon. Yung wallet na yon, bigay iyon sa akin ng isang napakahalagang tao. Kaya lang, hindi ko na matandaan kung sino siya. Pwede ko bang makita yung wallet mo? Yung wallet na yon, ninakaw kanina ni Fang Wenpeng. Pasensya na, hindi ko agad napansin yon. Huwag kang mag-alala. Tinulungan mo na akong makuha ang pera ko at malaki na ang pasasalamat ko sa iyo. Nagkataon lang din kaya ito? Hindi. Walang ganoong karaming pagkakataon sa mundo. Dapat ko nang malaman ang katotohanan. Hoy, huwag kang gumalaw. Hala, bakit may mga sugat ka pa? Ayos lang ako. Maliit na gasgas lang ito. May sugat ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Huwag kang malikot. Hay nako. Paanong naging maliit na bagay lang ito? Sinasabi ko sa iyo, noong nasugatan din ako noon, ito ang pamahid na ginamit ko. Mabisa talaga itong ointment ko. Kapag ipinahid mo na ito, siguradong maghihilom ito sa loob ng 3 araw. Huwag kang malikot. Tiisin mo lang ng kaunti. Ako na lang ang gagawa. Ay nako, hindi mo abot iyan. Ako na, sandali lang ito. Si Fang Qiang ay hindi kailanman naging ganito kabuti sa akin. Ang asawa ni Jiang Mingshu ay napakaswerte talaga. Masakit ba? Hindi naman. Tiisin mo lang ng kaunti ha. Nagkaroon lang naman ako ng pilat noong nagluluto ako, di ba? Kailangan ba talagang ganyan? Bakit hindi? Mahalagang bagay iyon. Dahil wala akong kwenta, nadadamay ka pa sa pagtitinda ng lunchbox para buhayin ako. Hindi ko naman nararamdaman na mahirap iyon. Tingnan mo, hugis paru-paro ang pilat na ito. Ang ganda naman, di ba? Anong problema? Ang pilat na ito. Pangit ba tingnan? Ito yung dati, galing sa tatay ni Fang Wenpeng, noong pinaso niya ako. Hindi ito pangit. Ang totoo, nasasaktan ako para sa iyo. Sa dami ng dinanas mong sugat noon. Maging ang peklat ay magkatulad na magkatulad. Kung siya nga talaga si Wang Yun, bakit kaya hindi niya ako nakikilala? Teka, parang iba yung peklat na to noon. Brother Jiang, nagugutom ka ba? Sige, ipagluluto kita ng makakain. Mingshu, hindi siya kailanman lumalapit sa kahit sinong babae. Nababaliw na siya. Nababaliw na. Talagang nawawala na siya sa sarili.
Isang hamak na tindera ng lunchbox at nagagawa pa siyang akitin. Hindi niya talaga alam ang lugar niya. Miss, gusto niyo po bang paalisin ko siya? Ang walang hiyang babaeng iyon. Isang pitik lang ng daliri ko, kaya ko na siyang palayasin. Brother Jiang, katatawag lang sa akin, totoo bang inayos mo ako ng trabaho sa kumpanya ng Siyun Group? Opo, dahil ako, matagal na ako sa kumpanyang ito. Ang ihanap ka ng trabaho doon ay napakadali lang para sa akin. Ang pagkakaroon ng maayos na trabaho ay mas maganda kaysa pagtitinda lang. Salamat talaga, Brother Jiang. Ang kabutihan mong ito, hindi ko mababayaran habang buhay. Sige na. Huwag ka nang masyadong mahiya sa akin. Itong tulong ko, maliit na bagay lang ito. Kumain na tayo at pagkatapos ay sabay na tayong pupunta sa kumpanya. Sige po. Ang sarap. Kumain ka pa ng marami. Sige. Huwag kang kabahan. Maliwanag. Sandali. Tumigil ka. Ikaw yung tindera ng lunchbox sa harap ng kumpanya, hindi ba? Ako nga, bakit? Diyos ko! Tingnan ninyo po siya. Itong tinderang walang konsensya dahil lang sa pera nananakit na ng tao. Ang anak ko, kumain ng lunchbox mo, ngayon ay nanganganib na siya. Grabe talaga. Wala po akong kinalaman dyan. Ang masamang babaeng ito, gagawin ng lahat para lang kumita, pati binebentang pagkain ay marumi. Ang anak ko, kumain ng benta mong pagkain, muntik na siyang mapahamak. Siguradong gumagamit ka ng mga peking sangkap. Hoy, sandali lang. Sinasabi nyo na ang benta niyang pagkain ay marumi. Nasaan ang ebidensya? Kapag walang ebidensya, pwede ko kayong kasuhan ng paninirang puri. Ikaw, Narito ang ebidensya. Ito ang galing sa ospital na dokumento ng diagnosis na nagpapatunay na talagang may problema ang pagkain. Bakit ka nandito? May kinalaman ba to sa'yo? Bakit naman walang kinalaman? Sila kaya ang mga taong nakakausap natin para sa trabaho? At kitang-kita ko na ang anak nila ay kumain ng benta ni Likian bago isinugod sa ospital. Ngayong may testigo at ebidensya na, ano pa ang sasabihin mo? Ikaw na babae ka, na memwisit ka ng buhay, may gana ka pang magpakita dito? Hindi totoo yan. Wala akong sinasaktang tao kailanman. At napakaraming tao ang kumain ng niluto kong pagkain, pero wala namang nangyaring masama sa kanila. Kayo, bakit kayo kumuha ng 2 tao para pagbintangan ako? Bakit nyo ginagawa ito? Maaring, maswerte lang ang ibang tao. Nagkataon lang ang lahat. Huwag ka nang magdahilan, magbayad ka na agad. magbabayad? Masyado naman yung madali para sa kanya. Dapat din siyang lumuhod para humingi ng tawad sa amin. Luhod. Luhod. Hindi maaari. Hindi ko ginawa ang ibinibintang nyo, kaya bakit ako luluhod? Kung may problema kayo, sa akin kayo humarap. Dito kayo sa akin lumaban. Huwag ninyong apihin ang isang babae. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong ipagtanggol ang babaeng iyan. Hindi pwede, ngayong araw, pakakaluhurin namin ang babaeng ito. Lumuhod ka. Huwag kang matakot. Wala kang ginagawang masama. Hindi ko hahayaang mapahiya ka. Mingshu, isa lang siyang hamak na babae. Samantalang ikaw ay isang mataas na... Sinasabi ko sa inyo, lahat ng sangkap na ginagamit ng Likian ay may mga sertifikasyon. May maipapakita akong ebidensya para rito. At kahit pa nga kung mayroon talagang problema, dapat ay lumapit kayo sa tamang ahensya para suriin ang kaligtasan ng pagkain sa pinagmulan nito. Hindi ninyo dapat sinisisi ang Likian mismo. Naintindihan nyo? Kahit anong mangyari, hindi pa rin mapapatunayan ni Likian na wala siyang sala. Matapos ang lahat, kumain sila ng kinalabasang pagkain niya, kaya sila na ospital. Sandali lang. Tingnan nyo, dito sa report na ito, malinaw na nakasulat na dahil sa mushroom kaya nagkaroon ng food poisoning. Ang lunchbox ko noong araw na iyon ay walang kahit anong mushroom. O tingnan nyo itong lahat. Tama siya. Kumain din ako ng lunchbox noon. Gaybi unang at sigurado akong walang mushroom doon. Oo nga. Wala talaga. Tama. Wala naman na. Magaling. Baliktad pang nangyari ah. Ang taong dapat palang i-report sa pulis ay si Likian. Alam nyo ba kung anong ginagawa nyo? Nandadaya kayo para lang makakuha ng pera. Naku. Anong gagawin ko? Bakit mo ako tinatanong? Umalis ka na. Naku. Tara na, bilis. Nagkamali lang naman ng kaunti.
Bakit kailangang magalit ng ganyan? Hindi naman maganda ang atay mo. Sige na, huwag ka na sanang magalit. Brother Jiang, pupunta na muna ako sa kantin. Ikaw naman at ang kaibigan mo ay magkwentuhan na muna ng matagal. Sandali. Ay, teka. Pakiusap. Sa susunod ay wag mo na akong pilitin o dikitan. Pwede bang mula ngayon ay dumistansya ka na sa akin? Alam mong kailanman ay wala akong nararamdaman para sa iyo. Ang sa atin ay pawang profesional na trabaho lang. Ayaw kong ma-misunderstand ng ibang mga katrabaho natin. Sige. Alis na kayo, alis na. Ano man ang mga ebidensyang iyan, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo dahil Mingshu, para sa akin ka lang. President Jiang, tungkol sa nangyari noon, may natagpuan kaming isang napakahalagang ebidensya. Anong ebidensya iyon? Pumasok tayo sa opisina ko. Huwag kang kabahan. Ipinatawag ka ng President Jiang namin ngayong araw para lang magtanong ng kaunti tungkol sa mga nangyari noon. Lao Shen, matagal na rin tayong hindi nagkita. Isang bagay lang ang gusto kong itanong. Nung isinama mo ang asawa ko papuntang exhibit at nagkaroon ng aksidente, nasaan na siya? Noong nagkaroon ng aksidente, gusto ko siyang iligtas, pero huli na ang lahat. Pagkatapos, Nagkaroon ng aksidente, pero bakit maayos pa rin ang lagay mo? Nasaan na siya? Sinasabi ko sa iyo, magsabi ka ng totoo sa akin. pangako, President Jiang, talagang gusto ko siyang iligtas. Pagkagising ko, siya ay tumilapon palabas ng kotse at nahulog sa bangin. Natatakot ako na baka nawala na siya dahil sa mga mababangis na hayop. Noong isinama mo si Shu Wangyun papunta sa venue, nagkaroon ng aksidente at nawala na agad si Shu Wangyun. Hindi naman nawala si Shu Wangyun noon. Pagkatapos ng banggaan, may nakita akong lalaki na kumuha sa kanya. Walang pakialam kung nawala siya o hindi. Ang importante ay sasabihin mo, ay wala na siya. Sa susunod na may magtanong sa iyo, ulitin mo lang ang lahat ng sinabi ko. Pumayag ka sa akin at magiging sayo na ang lahat ng perang ito. Tanda ko na po. Tanda ko na po. Para saan po ito? Ano ang kaugnayan ng taong ito sa inyo? Balita ko ay nakasama niyo siya sa buhay noon. Nagkakamali po kayo. Ang babaeng iyan, wala kaming kinalaman sa kanya. Napulot ko lang po siya. Ipaliwanag mo ng maigi. Lahat po ng sinasabi ko ay totoo. Mga 10 taon na ang nakakalipas, sa tabi ng isang sirang sasakyan ko siya natagpuan. Noon ay sinabi niya na wala na siyang matandaan kahit ano, kaya nilinlang ko siya para maging asawa ko. Shu Wangyun, iyon ang oras na nangyari ang aksidente 10 taon na ang nakakalipas. Tugma ang oras at lugar. Ang likyan na ito ay si Shu Wangyun pala. Hindi sila dapat magkakilala. Ang card na ito ay may $1,000,000, pero kailangan niyo akong tulungan sa isang bagay. Ano man ang sabihin niyo po, iyon ang gagawin namin. May natitira pang ₱200. Miss, masarap ba ang pagkain niyo ngayon? Opo, masarap po, Ate Lee. Hindi niyo po alam? Bago po kayo dumating, puro pa-deliver lang ang kinakain namin. Mabuti naman kung gusto niyo. Talagang wala siyang hiya. Hanggang dito ba naman sa kantina ay hinahabol pa niya si Mingshu? Kayong dalawa, gawin niyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Balansing $248. Balansing $86. Anong ginagawa niyo rito? Bakit? Dahil ba sumama ka na sa hamak na guard na iyon, ay hindi mo na ako kinikilala bilang asawa mo? Hindi ba't wala na tayong ugnayan sa isa't isa? Ayaw ko ring magkaroon ng kahit anong koneksyon sa iyo. May trabaho pa ako, kaya umalis na kayo rito. Hahaha. Hindi.
sa lugar na ito sa Shion Group. Akala mo ba ay basta-basta na lang nakakapasok ang kahit sino? Hindi kaya. Ginamit mo ang katawan mo sa hamak na guard na yon, kaya ka lang nakapasok dito? Mabuti ang loob niya at tinulungan akong magkatrabaho. Pero bakit ganyan mo kabastos magsalita? Sa loob ng 10 taon, pinalaki ko ba ang isang katulad mong halimaw? Tama ang sinasabi ng anak ko. Pinapayuhan kitang lisanin na. Ang lungsod na ito, at mas mabuti kung hindi ka nababalik kailanman. Hindi ako aalis. Hindi ko pa natutuklasan ang totoo kong pagkatao. Kung naiirita kayo sa paningin ko, kayo ang umalis. Talagang matigas ang ulo mo, ayaw mo sa maayos na usapan. Lahat kayo, makinig muna. Ang babaeng ito ay nagnakaw ng pera para sa pagkain ng kantin at malapit na siyang matanggal sa trabaho. Anong pagnanakaw ng pera sa pagkain? Fang Wenpeng, ano ang karapatan mong sabihan ako niyan? Kung hindi ka naniniwala, iscan mo ang card mo at tingnan mo kung may 500,000 dolyar na pumasok diyan. I-scan ko ito. Wala akong ginagawang masama at malinis ang konsensya ko. Balanseng 500,000 dolyar. Paano itong itong nangyari? May balanseng 500,000 dolyar? dolyar? Balanseng 500,000 dolyar. Siguradong may problema ang card machine na ito. Hindi ito ang pera ko. Dito ay nakasulat ng napakalinaw ang pangalan mong Lee Kian. Narito ang ebidensya. Gusto mo pa bang itanggi ito? Sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? 500,000 dolyar? Hindi biro ang halagang iyon. Hindi natin masasabi. Nagtatrabaho sa kantin ng tita ko. Sinabi niya sa akin na sa kantina ito, malaki talaga ang kinikita nila ng ilegal. Tama na. Nakikita niyo ba ito? Ito ay ang inyong kantin? Pinirmahan mismo ng hall manager at may selyo pa. Malinaw na nakasulat dito. Nawawala ang 500,000 dolyar. Mga Ginoo, hindi pwedeng palsipikado ito, di ba? Ganito, punan mo ang nawawalang 500,000 ngayong dolyar at maaari ka nang mag-impake at umalis, kundi ay maghintay ka na mabulok sa kulungan. Bawat binili ko po, nakatala ng napakalinaw. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo dito. Pati dito, at dito rin, pwedeng magtestigo ang manager para sa akin po. Nakakasura na? Nakasulat dito ang lahat? Bakit kailangan mo pang magdahilan? Mga kababayan, nanay ko ito. Kung hindi ito totoo, isusuplong ko ba ang sarili kong ina? Hindi ba? Tama. Wala kang hiya. Nagtatrabaho kami ng maigi para sa kumpanya. Tapos ay binawasan mo ang aming pagkain. Napakasama talaga ng ugali mo. Sus. Eksakto. Dapat ka magpaliwanag sa lahat ngayon din. Sino naman ang maglalagay ng 500,000 dolyar sa card nila? Hindi ba? Tama po. Fang Wenpeng, paano mo nakuha na kumampi sa iba at gawa ng kwento ang sarili mong ina? Binigo mo ako bilang isang anak. Boss, ano po ba talaga ang hinahanap natin? 2 araw na pero wala pa rin tayong makita. Sinasabi mo bang kulang ang bayad ko? Dagdagan ko pa ang pera. Maghanap ka. President Jiang. President Jiang. 10 taon na ang nakakalipas. Si Madam ay baka. Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka kung ayaw mong maghanap. Boss, nandito na po ang pagkain nyo. Pasensya na po sa abala, pakilagay na lang po dyan. Salamat po. Boss, ano po ba ang hinahanap nyo? Nakita niyo na po ba ang taong ito? Siya nga ito. Boss, siya ang asawa ko. Naaksidente siya sa sasakyan 10 taon na ang nakararaan at nahulog siya mula sa bundok na ito. May nakuha akong impormasyon. Nung siya ay mahulog ay tinangay siya ng mga asong gubat. Kahit pabuto na lang ang natira sa kanya. Gusto ko pa rin siyang maiuwi. Nakasusuot ba siya ng bestida? At medyo maganda? Nakita mo siya? Buhay ba siya? Layas ang asawa ni Fang Qiang ng taong iyon, tapos may napulot siyang babaeng may amnesia para maging asawa. Pinagbantaan pa niya kami na huwag magkakalat. May amnesia? Pagkain, pitaka, Wang Yun. Sa sobrang ganid mong tao, karapat-dapat ka bang maging ina ko? Hoy, sa lahat ng narito, ako si Fang Wenpeng. Uunahin ko ang katarungan bago ang sariling pamilya at ilalabas ko ang inis nating lahat. Wow! Sige, galingan mo! Babalik na si President Jiang sa kumpanya agad-agad. Hindi ba umalis si Ming Xiu para sa isang meeting? Bakit ang aga niyang bumalik? Ayusin niyo na ito agad.
Malinaw na ang ebidensya. Kung hindi mo ilalabas ang $500,000 sa card na iyan, ipakukulong kita. Naintindihan mo ba? Wala naman akong ginawang anumang illegal na bagay. Bakit ko kayo bibigyan ng pera? Dahil sa mga sinasabi niyo. Tatawag na ako sa pulis. Ang lakas ng loob mong tumawag sa pulis, papatahimikin kita ngayon din. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Tigil. Tigil. Bitawan mo siya. Ayoko nga siyang bitawan. Anong magagawa mo? Tingnan mo. Maraming tao rito. Lalaban ka talaga? Brother Jiang, masyadong malaki ang gulo na ito. Huwag ka nang makialam dito. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Dahil pursigido kayo nasiraan ng pagkatao ko, siguradong ginawa niyo ang lahat ng paghahanda para dito. Sino ang naninira sa'yo? Ang lahat ng ito ay malinaw na kagagawan mo rin naman. Dahil sinaktan mo ang anak ko, ito na ang karma mo. Dahil humantong na sa ganitong sitwasyon ang lahat, gusto niyo akong paalisin, di ba? Ipaalam niyo naman sa akin kung bakit. Ano bang balak mong gawin? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ba talaga ako? Nanay kita, sino pa ba sa tingin mo? Adik ka sa pagsusugal? Malandi ka, sumasama ka sa kung sino-sinong lalaki. Ano pa ba ang kailangan mong malaman? Imposible. Malinaw ang sinabi mo noon, hindi mo ako nanay. Ang sinabi ko ay sana hindi na lang kita naging nanay. Ito ang mas mabuti dahil maraming tao ngayon, itinitigil ko na ang ugnayan natin bilang mag-ina. Ang luma mong bag, isaksak mo sa baga mo. Tingnan mo, itong pitaka mo ay napakaluma na, pero ginagamit mo pa rin. Wang Yun, ikaw nga ang aking Wang Yun. Ano? Tinawag mo akong Wang Yun? Oo, tinatawag kitang Wang Yun. Ikaw talaga si Wang Yun. Wang Yun, Wang Yun, Wang Yun, Mingshu, maayos ka lang ba? Wang Yun. Hahaha, nakikita nyo na? Ang taong ito ay ang kabit ng Likian na ito. Hindi ko alam kung paanong ang isang security guard ay hinayaang ang salot na ito ay makapasok sa kumpanya. Anong sabi mo? Sino siya? Isa lang siyang mabahong security guard. Oo. Mayroon pang isang basahan. Eksaktong nandito silang dalawa ngayon. Sibakin mo na silang dalawa agad. Hindi ba't dapat mo akong pasalamatan? Tama. Sibakin silang pareho. Aray! Teka, bakit mo ako sinaktan? Nakakatulong kaya ako? Sinong tinatawag mong mabahong security guard? Hindi mo ba talaga alam kung sino siya? Wala akong pakialam kahit sino pa siya. President Xi, sila bang dalawa ay mga tauhan mo? Hindi po, Mingshu. Wala akong kinalaman sa kanila. President Xie, sino ba talaga siya? Ipinapahayag ko na, si Fang Wenpeng ay ngayon tinanggal na sa Shun Group. Sila na mag-ama ay opisyal ng blacklisted sa Haicheng. At ang mga walang basehang paratang na ito, ipapautos ko sa pulis na imbestigahan ito ng mabuti para malinis ang pangalan ng asawa ko. Imposible. Isa ka lang hamak na security guard? Balak mo ba talaga akong i-blacklist? Nananaginip ka ng gising. Sekretarya Shen. Ano bang ginagawa nyo? Hoy, teka, wag niyo akong itulak. Wag niyo akong itulak. At isa pa, kayong mga taksil na traidor, pagkatapos ninyong siraan ang asawa ko, layas lahat kayo. Wang Yun, pasensya ka na. Nahuli ako sa pagdating. Hinayaan kitang magdusa ng maraming taon. Gising ka na ba? Nasaan ako? Nahimatay ba ako? Alam na namin ang lahat. Alam namin na pinag-initan ka lang. Sila Fang Wenpeng at Fang Qiang ay naparusahan na. Kaya maaari ka nang maging kampante. Kampante? Paano ako magiging kampante? Hindi ko na nga kilala ang sarili ko. Ano pang saysay ng buhay ko? Alam ko. Alam ko kung sino ka. Ikaw si Likian, ang ina ni Fang Wenpeng at ang asawa ni Fang Qiang. Dahil sa sobrang trauma na naranasan niya, hindi ko na siya pwedeng saktan o gulatin pa. Ako si Likian, pero dati pa si Fang Wenpeng. Sinabi niya na hindi raw ako si Likian. Ginawa nila iyon para itapon ka. Sinadya nilang lokohin ka. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka na kung ano-anong iniisip. Kailangan mong bigyang pansin ang iyong katawan at magpalakas muna ng mabuti. Maari ba? Manggako ka sa akin. Doktor, kamusta na po ang lagay ng asawa ko? Base po sa mga pagsusuri, wala naman pong panganib sa kanyang lagay. Kaya lang po, kasalukuyan pa siyang nawawalan ng malay.
Teka, doktor. Yun pong may pag-asa pa bang bumalik ang memorya niya? Malubha ang natamong sugat sa ulo niya. At bago iyon mangyari ay nakaranas siya ng matinding trauma. Sa ngayon, hindi muna dapat pilitin na pabalikin ang alaala niya. Hayaan na lamang natin itong gumaling ng kusa. Ako talaga bang asawa ako ng ganoong klaseng tao? Tingin ka sa akin. Simula ngayon, hindi na. Tinulungan na kita kay Fang Qiang sa pagproseso ng inyong diborsyo. Mula ngayon, ang masamang taong iyon ay wala ng anumang dahilan para gambalain ka pa. Totoo ba? Salamat sa Diyos. Brother Jiang, maraming salamat talaga. Masyado mo na akong natulungan. Bakit mo ba ito ginagawa para sa akin? Hindi ko rin alam kung bakit, pero ang nararamdaman ko, iba ka sa lahat. Sa tuwing nakikita kita, pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala, napakapamilyar mo sa akin. At kapag nakikita kitang minamaltrato ng iba, nasasaktan ang puso ko rito, kaya gusto kitang protektahan anuman ang mangyari. Likian, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na mula ngayon ay samahan ka habang buhay? Pwede ba? Brother Jiang, napakabuti mong tao. Pero sa sitwasyon ko ngayon, paano ako magiging karapat-dapat sa isang katulad mong mabait? Wang Yun, ikaw ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Bakit mo iisiping hindi ka karapat-dapat? Sa katunayan, ikaw ang asawa ko. Mas mabuting wag muna sabihin ang totoo kay Wang Yun. Kailangang maging maayos muna ang kanyang kalusugan. Wag ka na kung ano-anong isipin, napakahusay mong tao. Mula ngayon, wag mong maliitin ang sarili mo. Isipin mo, may trabaho ka at hinding-hindi ka na mabubuwisit pa ng masamang asawang iyon, maging ng anak niyang Suwail. Sa edad nating ito, bakit mo pa iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Pwede bang mabuhay ka naman para sa sarili mo? Tama ka, Brother Jiang. Kailangan ko talagang mabuhay para sa sarili ko. Sige. Ha? Nauuhaw ka ba? Ipagtitimpla kita ng tubig. Bakit kaya bigla akong tinatrato ng ganito ni Brother Jiang? Ginagawa niya ba akong kapalit para sa nawawala niyang asawa? Uy, gutom ka na ba? Sandali lang. Bibili lang ako ng makain mo. Mabilis lang ako. Sandali, Brother Jiang. Bili na kayo ng baon. Baon dito. Anong ulam meron kayo, boss? May karne, masarap ito. Hoy, bibili ka ba? Sige, bigyan mo ako ng isa. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, narito ako para bisitahin ka. Likian, pinapayuhan kitang wag ka nang mangarap ng gising. Anong ibig mong sabihin? Sa itsura mong yan, mukha kang losyang namanang. Tingin mo bagay ka kay Mingshu? Sasabihin ko na sa iyo, ako ang chairperson ng CA family. Si Jiang Mingshu ay para sa akin, isang tindera ka lang ng baon. Wala kang karapatang lumaban sa akin. Makinig ka sa akin, wag mo na siyang guguluhin. Anong masama sa pagtitinda ng baon? Wala akong ginagawang masama. Nabubuhay ako ng marangal sa sarili kong galing. Anong karapatan mong maliitin ako? Kung gusto mo si Jiang Mingshu, pumunta ka sa kanya at sabihin mo sa kanya, bakit kailangan mo pang pumunta rito at magsayang ng laway? Pero tama naman siya. Hindi ako karapat-dapat kay Brother Jiang. At isa pa, may iba ng laman ang puso niya. Ikaw na mapagmataas at walang hiyang babae. Ambisyosa ka talagang mapalapit kay Mingshu. Alam mo ba kung sino talaga siya? Siya ay ang ng Shiyun Group. Manahimik ka. Mingshu. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Sumama ka sa akin sa labas sandali. Binabalaan kita. May sakit si Wang Yun ngayon, kaya nakikiusap ako sa iyo na huwag mo na siyang guguluhin. Naintindihan mo ba? Mingshu, isa lang siyang hamak na tindera ng pagkain. Anong mapapala mo sa kaniya? Talaga bang para sa kaniya ay iiwan mo ako? Ano naman kung nagtitinda siya ng pagkain? Si Wang Yun ang hinanap ko ng mahigit 10 taon para maging asawa. Naintindihan mo ba? Kung susubukan mo pang muli siyang guluhin,
Asahan mong papatulan na kita. Nalaman niya na si Li Qian ay si Xu Wangyun. Bilis-bilisan mo naman. Ilang araw kitang hindi nakita, na-miss kita. Ngayon mo lang nalaman? Saan ka ba nagpupunta nitong mga nakaraang araw? Hay nako, wag mo nang itanong. Nakita ko ang tatay mo. Naging abala ako sa mga gawain sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, pero ang tatay mo hindi naging maganda ang tingin sa akin. Baka pwedeng samahan mo ako na kausapin siya para hindi maantala ang pagpapakasal ko sa iyo. Sana nga ay nitong mga nakaraang araw ay hindi ka nangaliwa. Sakaling nasa bahay si Papa, isasama kita para makita siya. Tara, Tara. Ay. Pa, anong ginagawa niyo? May kapal ka pa ng mukha na humanap ng paliwanag sa akin? Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Nangahas kang pagbintangan ng asawa ni President Jiang. hindi. Si Li Qian ang asawa ni President Jiang? Hindi siya si Li Qian, siya ang asawa ni President Jiang na matagal nang nawalay si Xu Wangyun. Ang tinatawag mong security guard ay mismong si President Jiang. Ang hamak na security guard ay si President Jiang at inapi ko pa ang asawa niya. Ibig sabihin ba nito ay tapos na ako? Dad, hindi naman po alam ni Wenpeng kung sino si President Jiang. Saka, maliit na pagkakamali lang naman po iyon. Tulungan niyo na po siyang magpaliwanag. Magiging manugang niyo na rin naman siya agad. At siya lang ang gusto kong pakasalan habang buhay. Wala talaga akong magagawa sa iyo? Dahil diyan, umili na tayo ng magandang petsa para maidaos na ang engagement party ninyong dalawa. Sa araw na iyon, mag-iimbita ako ng iba't ibang mayayamang negosyante. Talaga po? Ang bait niyo talaga, Dad. Tito, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi kita bibiguin. Iniisip mo ba na dahil sa galing mo, kaya ako pumayag na magpakasal kayo ni Peyao? Anong ibig niyong sabihin? Hay, pagod na rin ako sa pwesto ko bilang Vice President. Tamang-tama habang may party, mapapababa natin. Sa pwesto si Jiang Mingshu. Likian, alam kong lalabas ka na ng ospital ngayon, kaya sinundo kita. Sakay na. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na hindi ko na kailangan ng tulong mo? Bakit nandito ka pa rin? Ako, naisip ko lang na wala kang ibang malalapitan dito, kaya nag-aalala ako sa iyo. Ikaw lang ang tanging taong naging mabuti sa akin. Pero ang nasa isip, pumo pa rin ay ang asawa mo, Brother Jiang. Hindi tayo maari. Ayaw ko nang magsayang ka pa ng oras sa akin. Paano mo nasabing pagsasayang iyon ng oras? Para sa akin, ang bawat segundong kasama kita, masaya ako at kontento na ako doon. Ipagpapatuloy ko ang panliligaw sa iyo hanggang sa pumayag ka. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Alam ko sa sarili ko kung sino ang gusto ko. Huwag mo na akong pilitin. Hindi ako susuko. Brother Jiang, pero may asawa ka na. Ano ba itong ugnayan natin? Bakit tayo ganito? Hindi. Ay okay lang po. Likian, tawagin mo na lang po uli akong Brother Jiang. Di ba wala ka pa namang matutuluyan ngayon? Doon ka muna sa akin. Kapag nakahanap ka na ng bahay, tsaka ka na lumipat. Oh, sige. Napagkasunduan na iyan. Brother Jiang, Sandali lang po. Papaikutin ko lang ang sasakyan. Sakay na po kayo. Hala, napakaatat naman. Saan ka pupunta? anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Tinitingnan ko lang kung wala ka na. Buhay ka pa pala at kasama mo pa ang mabahong security guard na to. Umalis ka na. Hindi ko pwedeng ipakita na alam ko na kung sino talaga siya. Baka mahuli pa ang lahat at masira ang plano ni President Wu. May gana ka pa talagang sigawan ako? Isang hamak na security guard at isang tagabenta ng lunchbox habang buhay na kayong maghihirap at hindi makakaangat sa buhay. Heis, Brother Jiang. Akala ko noong una bata ka lang at kahit nagkakamali ka, pwede ka pang magbago. Pero mukhang nagkamali ako dahil wala ka na talagang pag-asa. Ako? Walang pag-asa? Mas mabuti na to kaysa sa isang walang hiyang katulad mo. Kakaalis pa lang ni Papa, pero kumabit ka na agad sa security guard na yan. Ang kapal ng mukha mong lokohin ang tatay ko. Ikaw,
kung ano-ano ang sinasabi mo. Malinis ang ugnayan namin ni Brother Jiang, kaya huwag mo kaming pagbintangan. At saka, wala na kaming ugnayan ng pamilya ni Pamilyang Fang. Pati sa'yo, wala na akong koneksyon, kaya wag mo na akong lalapitan pa. Akala mo ba gusto kitang maging ina gayong paiba-iba ang isip mo? Pero wala akong magagawa. Masyadong kang nagmamadaling magpakasal. Kaya hindi ko mapigilang pumunta. Sa kasal ko, subukan nyo lang pumunta. Sisiguraduhin kong hindi na kayo makakaahon kailanman. Sinabi ko na sa iyo. Sa inyong si Pamilyang Fang ay putol na ang ugnayan ko. Wala na akong pakialam sa mga pinaggagawa nyo. Nagsusugal ka na noong bata pa ako? Ngayong malaki na ako. Kahit kasal ko ay hindi mo pupuntahan? Karapat dapat ka pa bang maging ina? Ang ibang tao doon ay kumpleto ang mga magulang, habang ako, tatay ko lang ang nandoon. Gawin natin ito. Kapag pumunta ka sa pagkakataong ito, ipinapangako kong hindi na kita kailanman guguluhin. Sa huli, mukhang ako ang nagkulang sa aking tungkulin bilang ina. Pinalaki ko siyang walang pakundangan at walang galang. Likian, kung gusto mong pumunta, gawin mo. Sasama ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, tutulungan kita. Matandang hukluban, nagawa mo pang magpanggap na tagapagligtas? Kapag pumunta ka na sa piging ng engagement, hindi ka na ang chairman ng Shiyon. Sa oras na iyon ay aapakan kita at papahiyaan kita. Fang Chiang, ang galing niyo po. Napalaki niyo ang inyong anak ng napakahusay, paniguradong maginhawa na ang buhay niyo balang araw. Hahaha, itong paborito kong anak, paniguradong magiging maliwanag ang kinabukasan. Brother Jiang, salamat dahil pumunta ka at sinamahan mo ako sa handaang ito. Dahil kung hindi, wala talaga akong lakas ng loob na pumunta rito. Tinulungan mo na naman ako. Huwag kang mahiya sa akin. Kahit ano pa ang gawin mo, handa akong sumama sa iyo. Sakto rin, hayaan nating makaranas si Wang Yun ng mga bagong bagay, baka sakaling bumalik ang alaala niya. Gagamitin ko rin ang pagkakataong ito para sabihin kay Wang Yun ang tunay kong pagkatao para masanay na siya sa mga pagbabago ko. Narito na ang bida, magsimula na tayo. Sasagot lang ako ng tawag, hintayin mo ko. Sige, okay lang ako. Xiao Shen. Pagkatapos ng araw na ito, hinding-hindi na muli akong makikipag-ugnayan kay Pamilyang Fang at sa kanyang anak. Aba, hindi ba si Likian ito? Nakahanap ka lang ng lalaki. Nagawa mo na ring magbihis ng maayos at magmukhang tao. Fang Qiang, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagdadahilan ka pa? Akala mo ba talaga wala akong alam? Kalalakad ko palang paalis. Sumama ka na agad sa mabahong security guard na yon. Napakawalang hiya mong babae. Tingin ko ay dapat kang turuan ng leksyon. Fang Qiang, itigil mo ang paninira sa akin. Isa pa, matagal na kaming hiwalay. Pumunta lang ako rito para makidalo sa piging para sa engagement ng anak ko. Hiwalay? Nanatili ka sa bahay ko sa loob ng 10 taon? Nakisukob sa lahat ng mayroon ako? Iniisip mo ba talaga na ang security guard na yon ay magkakagusto sa isang gaya mong mukhang matanda na? Tay, huwag mo na siyang pag-aksayahan ng laway. Ang anak niyo ay malapit ng maging matagumpay. Wala na siyang tsansa na makisawsaw sa akin. Huwag kang mag-alala. Kahit na maging napakayaman mo pa, hindi ako kukuha ng kahit anong pabor sa iyo. At saka, pinakasalan mo lang naman ang anak ni VP Wu para lang maging alagang manugang. Anong pinagsasabi mo? Huwag kang kikilos. Gusto niyo na naman bang mambuli? Sigurado ka bang hindi ka lang niya niloloko? Likian, akala mo ba totoo siyang may gusto sa iyo? Pinaglalaruan ka lang niya. Sasabihin ko ang totoo sa iyo, hindi lang siya isang simpleng security guard. Siya ang chairman ng Siyun Group. Brother Jiang, totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Ikaw ba talaga ang chairman ng Siyun Group? Akala ko, ikaw ang taong mahihingan ko ng tulong. Hindi ko akalaing niloloko mo rin pala ako. Wang Yun, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Pakinggan mong paliwanag ko. May dahilan kung bakit ko nagawa yon. President Jiang, may masamang balita. Marami sa mga proyekto ng kumpanya ang nagkaroon ng problema. Lahat kayo, tinatanggap ko ang bawat bisita na dumalo sa engagement party ng aking anak at manugang. Lalo na sa inyong lahat mula sa Siyun Group. Mga kagalang-galang na opisyal, salamat sa pagpunta ninyo. Nagpapasalamat si Ako sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, si Ako ay mayroong isang napakahalagang balita tungkol sa pag-unlad ng kumpanya na naisabihin sa inyong lahat.
Ngayong hindi mo na kayang iligtas ang sarili mo, tingnan natin kung paano ka pa magpapakabayani. Sa Xun Group, sunod-sunod na nagkaroon ng problema ang marami nating mga proyekto. Sa tingin ko, ito ay dahil sa maling desisyon ng pamunuan ng ating grupo. Si Jiang Mingxiu ay hindi na nararapat na manungkulan bilang chairman ng ating grupo. Wang Yun. Pagkatapos kong asikasuhin ang lahat ng ito, bibigyan kita ng maayos na paliwanag. Hintayin mo ako. Magtiwala ka sa akin, okay? VP Wu, tila ang piging na ito para sa engagement ay may iba palang pinaplano. Ginamit mo ang piging na ito para lang gumawa ng gulo sa akin, di ba? Tama ka. Inihanda ang piging na ito ngayong araw para palitan ka. Bakit? May magagawa ka ba? Ang mga huling proyekto ng kumpanya ay sunod-sunod na nagkaroon ng problema dahil ikaw na chairman ay walang kakayahang pamunuan ng kumpanya. Makinig muna kayo sa akin. Mula nang pumasok si President Jiang sa kumpanya 10 taon na ang nakararaan, ang kumpanyang ito, mula sa pagiging maliit na talyer, ay naging ganito na kalaki ngayon. Ang kakayahan ni President Jiang ay siguradong walang duda. Tama po, napakatapat at mabuting tao ni President Jiang. Noong ang kanyang asawa ay nawala dahil sa aksidente, hindi na siya muling nagpakasal, patuloy pa rin niyang hinahanap ang asawa niya. Sa pagiging tapat niyang iyan, paano siya magiging kulang sa pagpapatakbo ng kumpanya? Tama, kampante kami na ang kumpanya ay nasa ilalim ni President Jiang. Nagtiwala kami sa kanya 10 10 taon na ang nakararaan. Sa aksidente. 10 taon na ang nakararaan nang maaksidente ako sa kotse at dinala ako ni Fang Qiang pauwi. Bakit parang napakalaking coincidence nito? Miss? Miss? Bumangon ka? Gumising ka na. Sino ka? Miss, wala ka na bang matandaan kahit ano? Posible kayang. Maayos lang po ba kayo? Huwag kayong pabulag kay Jiang Mingxiu dahil sa pagsunod kay Jiang Mingxiu ay wala kayong kinabukasan. Matanda na siya at kahit anak ay wala rin. Kapag may nangyaring masama sa kanya, paano na ang grupo natin? Naisip niyo ba yon? Ang lahat ng ito sa taong ito ay mga bagsak na proyekto ni Jiang Mingxiu. Tignan niyo ang rami ng mga proyektong ito. Alam niyo ba kung ilang milyong dolyar ang nalugi sa kumpanya? Jiang Mingxiu, mabuti pang pirmahan mo na agad ang kasunduan sa pag-alis na ito at huwag nang maghintay na mapahiya ka pa ng husto. Ako ang bumuo sa siyon. Ngayon ay gusto mo akong sumuko. Tingin mo ba mangyayari yon? Nakita mo ba? Ikaw na basurang security guard? Masisante ka na sa trabaho mo, kaya sumama ka na sa akin pauwi. Anong gagawin mo? Hindi ako aalis. Ikaw. Nagawa mo pa akong kagat? Ikaw! Bitawan mo siya, kundi Masama man ang gawin ko sa kanya, nasa akin iyon, dahil babae ko siya. Kapag hindi sumusunod ang babae, dapat siyang parusahan. inaakala mo ba dahil kampi mo si VP Wu ay pwede ka nang gumawa ng kahit anong masama? Binabalaan kita. Kapag sinubukan mo uli siyang saktan, ang mga daliri mo ay babaliin ko lahat. At paano mo naman magagawang magbabala? Hemp. Inaakala mo pa rin ikaw ang chairman? Malapit ka ng masisante. Bakit nagmamagaling ka pa bilang hero? Hump, ma'am. Hindi ba't mahalaga sa iyo ang babaeng ito? Pirmahan mo ang kontrata at umalis. Kapag pinirmahan mo na ang kontrata, ay palalayain na namin siya. Ano na, President Jiang? Fang Wenpeng. Talagang hindi ako si Li Qian. Wang Yun? Naalala mo na ba? Hindi. Dahil hindi naman ako tanga. Pagkatapos ng ginawa ni Fang Wenpeng sa akin, paanong mangyayari na ako ang nanay niyang si Li Qian? Inalagaan ko siya ng mahigit 10 taon, kahit na wala siyang utang na loob sa akin, pero sa tatay niyang si Fang Qiang, napakabuti niya. Palagi niyang ninanakaw ang pera ko, palang ibigay kay Fang Qiang. Sa lahat ng mga nangyaring ito, anong mangyayari na ako ang nanay niyang si Li Qian? Kahit gaano pa ako kauto-uto, dapat ay maintindihan ko ito. Ngayong nandito na tayo, ano naman ang gagawin mo ngayong alam mo na? Tara, umuwi na tayo. Sabi ng tara na. Dati ay lagi akong nagpapadala sa awa para sa bata, kaya palambot ang puso ko. Pero dahil ganito na ang nangyayari ngayon, hindi na ako magpapagamit sa inyo kahit kailan. Bitawan mo ako. Tumahimik ka na lang. Bitawan mo, sabi ako. Aray, ang lakas ng loob mong sipain ako ha. Wang Yun. Wang Yun. Fang Qiang, sa harap ng maraming tao, lakas ng loob mong manakit?
Kapag may mangyaring masama kay Wang Yun, hindi ko ito palalagpasin. Kayong dalawang walang hiya. Babae ko siya, paparusahan ko siya kung kailan ko gusto. Ano ang magagawa mo? Ikaw, isa ka lang namang basura sa lipunang ito. Swerte ka lang at naging boss ka, pero ngayon babalik ka na rin sa dati mong kalagayan. Bakit ang yabang mo? Tandaan mo, anuman ang maging katayuan ko balang araw, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Hahaha, mahusay. Hindi nga nagkakalayo kayong dalawa dahil nagsasama na kayo sa isang bahay. Puro kayo salita lang naman. Hindi ba nagtayo ka ng sarili mong negosyo? Bakit ka nagtatrabaho sa construction? Ano kasi, ayaw ko lang na masyado kang mapagod. 3 taon na akong sumubok sa negosyo. Pero wala akong kinita kahit 5, binuhay mo pa ako. Araw-araw ka ng 1:00 ng madaling araw gumagawa ng mga lunchbox. Ayoko na ng negosyong iyon. Gusto ko na ring magtrabaho para buhayin ka. Asawa ko, samahan mo ako sa pagkakataong ito sa investment meeting. Gusto kong malaman ng buong mundo dahil sa suporta mo. Narating ko ito at susuklian kita ng mas higit pa sa ginto. Sabi ni Jinong Jiang, dahil po sa inyo, narating niya ang lahat ng ito. Kaya naman, gusto niya kayong ipakilala ng harap-harapan sa lahat ng tao po. Ang relasyon ninyong dalawa. Nakakainggit talaga. Dahil po iyon sa sarili niyang talento, kusa pong lulutang ang husay ng isang tao. Naalala ko na. Wang Yun, naalala mo na. Ikaw? Alam mo na ba kung sino ako? Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Ikaw ang asawa ko. Pero, 10 taon na pala tayong nagkahiwalay. Pumuti na ang buhok mo. Wang Yun, matanda na ako, pero maganda ka pa rin. Pasensya ka na. Hinyaan kitang magdusa ng 10 taon. Hindi na kita muling iiwan. Ayaw ko nang iwan ka pang muli. Ito ba ang asawang nawawala? Akala ko kay President Jiang ay hindi na siya mahahanap habang buhay. Mingshu, wala iyon. Hindi kita sinisisi. Sa mga taon na paghahanap mo sa akin, marami ka ring pinagdaan ng hirap, di ba? Wang Yun, sa paghahanap ko sa iyo, ako, kahit gaano pa karaming hirap ay gagawin ko. Alam mo ba nitong mga nakaraang taon, para lang akong 1 taong walang buhay. Nahanap na kita, pero nawala naman ang alaala mo. Akala ko ito na ang parusa sa akin ng langit. Wang Yun, pangako, hindi na tayo muling magkakahiwalay, ayos ba? Sige, hindi na tayo kailanman magkakahiwalay. Ayaw ko nang magkahiwalay tayo. Hoy, sinasabi ko sa inyo tapos na ba kayong dalawa? Tama na yan. Narito ba ang lahat para panoorin kayong magtagpo? Walang silbi. Wala kang magawang tama. Sa ganyang klase ng pagkatao mo, paano may bibigay sa iyo ang anak ko? Sa inyong lahat, Sion Group, dahil sa pagkalugi ng puhunan ni Jiang Mingshu, dahilan kung bakit patuloy ang pagbaba ng ating stocks. Ngayon, kailangan na lahat ng kay Jiang Mingshu, ang lahat ng kanyang shares ay ibigay sa buong grupo para mailigtas ang kumpanya. Kung hindi, mababankrupt tayong lahat. Binalaan ko na kayo? Kapag nalugi talaga ang kumpanya, darating ang oras na ang mga shares nyo ay magiging wala ng silbing papel. Uminahon muna ang lahat. Ako, si Jiang Mingshu. Ngayong araw ay siguradong magbibigay ng paliwanag sa inyo. Wang Yun, 10 taon ang nakalipas na kasama kitang naghirap, 10 taon ang nakalipas nang muli kitang mahanap, ay ganitong problema pa ang dadatnan mo. Walang anuman iyon, Mingshu. Basta't sa mga susunod na araw, ay mamuhay tayo ng magkasama. Gaano man karami ang pagsubok, kakayanin natin itong harapin ng magkasama. Huwag ka ng maraming daldal. Hiling ko ang pagbaba sa pwesto ni President Jiang para isalba ang ating grupo. Bumaba na sa pwesto. 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 Sandali lang. Xie Peiling, anong ginagawa mo rito? Hindi naman kita inimbitahan. Hindi ako pumunta rito para sa engagement party. Nandito ako dahil kay Mingshu. Bakit ba ang kulit-kulit mo at hindi makawala? At nakadikit ka pa rin kay Mingshu. Tingin ko, alam mo na siya ang chairman ng Sion Group, kaya hindi mo siya magawang pakawalan, di ba? Hindi dahil sa naging presidente si Mingshu kaya ako nakadikit sa kanya. Simulat sa pool, asawa na niya ako. At kung maalala mo man, ano naman? Wala ka pa rin kwenta. Hindi mo naman matutulungan si Mingshu na malagpasan ang mga pagsubok niya. Alam mo ba noong itinatag ni Mingshu ang Sion Group? Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Kung hindi dahil sa puhunan mula sa Shia family,
mananatili pa rin siyang isang pobreng walang pera. At dahil sa yaman ng Xie family, siguradong nabalitaan mo na ang tungkol sa amin, di ba? Ngayong nangyayari na ito, tanging ang Xie family lamang ang makakatulong sa kanya. Shay Peiling, bakit ang dami mong sinasabi? Kung gusto mo akong tulungan, anong kondisyon? Magpakasal ka sa akin. Ikaw, huwag kang mangulo dito, umalis ka na. Ang tungkol sa Siyun Group ay wala kang kinalaman. Tama. Ang mga nangyayari sa Siyun Group ay anong paki mo? Umalis ka na agad. Oo nga, labas. Ako si Xie Peiling. Hindi niyo ako pwedeng utusan. Hindi niyo rin ako empleyado. Mingxiu, pumunta ako rito para sa'yo. Kung ililigtas ba ang Siyun Group, ay nakadepende lang sa iyong desisyon. Shi Peiling, sinabi ko na, hindi tayo pwedeng magkasama. Alam ko. Pero ang babaeng ito, ang laging sumasabit sa iyo, Mingxiu, kaya pinababayaan niya na ang kumpanya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang pera, wala ka ring kapangyarihan, amoy mahirap ka. Tingin mo ba talaga ay pwedeng maging asawa ka ng isang chairman? Wala nga akong katulad ng yaman mo. Pero kami ni Mingxiu ay tunay at legal na mag-asawa. Talaga ba? Matutulungan mo ba si Mingxiu na malagpasan ang problemang ito? Sa ngayon, ako lang ang tanging makakatulong sa kanya. Gusto mo bang patuloy na dikitan si Mingxiu at hayaang mawala sa kanya ang kumpanya? O kusang lalayo at mawawala para manatili siya bilang chairman? Ikaw ang pumili. Ang Siyun ay si Mingxiu, na itinayo niya ng buong hirap. Kung masisira lang ang kumpanya ng ganito, ang mga pinagpaguran ni Mingxiu ay mawawalan lang ng saysay. Mingxiu, paano kung ako na lang ay... Anong ikaw? Wang Yun, anong pinagsasabi mong kahibangan? Sa loob ng maraming taon, hindi ba't nakayanan natin ang lahat? Mingxiu, patawad po dahil wala akong maitulong sa inyo. Mingxiu, ano ba talaga ang pagkukulang ko kumpara sa kanya? Huwag mong kakalimutan ang Siyun Group kung paano ito unang itinayo. Basta magpakasal ka lang sa akin, maging ang Xie family ay magiging sa iyo na rin. Sinasabi ko na nga ba, Xu Wangyun, hindi ka itinadhana para guminhawa. Kakabalik pa lang ng alaala mo, bagsak na agad ang negosyo ng asawa mo. Saka, sino ba ang magkakagusto sa isang losyang na tulad mo? Sino ba ang pipili sa isang taong walang yaman at kapangyarihan para pakasalan ka? Ang isang simpleng asawa, kapalit ng saganang buhay. Wala na dapat pang isipin doon, di ba? Sayang nga lang. Nakakaawa ang babaeng iyan. Siyempre, itong si Xie Group sa usaping karera, malaki ang maitutulong kay Jiang Mingxiu. Magkaroon ng asawa at anak, at kuminhawa ang buhay. Ito ang pangarap ng lahat, at nakuha na itong lahat ni President Jiang. She Peiling, makinig ka. Isa lang ang asawa ko, at siya ay si Xu Wangyun. Zhou Wangyun. Nawawala na ba sa sariling isip si Jiang Mingxiu? Ganito na ang lagay ng kumpanya. Anong magagawa natin? Ang lakas din ng loob mo, Xu Wangyun. Alam ko na ang Mingxiu ay babagsak lang sa kamay mo balang araw. Lumipas na ang maraming taon at lagi ka na lang pabigat sa kanya. Pero hanggang ngayon, ayaw mo pa rin siyang pakawalan. Napakasarili mo talaga. Lumalabas tuloy na hindi mo talaga mahal si Mingxiu dahil ang sarili mo lang ang mahal mo. She Peiling, respetuhin mo po ang aking asawa. Wang Yun, hindi totoo ang mga sinabi niya. Kailanman ay hindi ka naging pabigat sa akin. Dahil nakahanda si Jiang Mingxiu, na dahil lang sa isang babae, ay pabayaan na lamang ang buong grupo, mas mabuti pang bumaba na lang siya sa pwesto. At huwag na kaming idamay. Tama? Lumayas ka. Umalis ka rito. Lumayas kayo. Alis. Layos na. Tumahimik kayo. Sekretarya Shen. Si Sekretarya Shen ay matagal nang kasama ni President Jiang. Itinuturing na siyang kanang kamay ng kumpanya. Huwag po kayong mag-alala. Para sa ganitong mga hindi inaasahang pangyayari, noon ko pa sinabihan si Xiao Shen na ihanda ang lahat ng kailangang gawin. Mingxiu, anong gagawin natin? Wang Yun, ako ang mismong nagtatag ng Siyun Group, kaya alam ko ang ginagawa ko. Nagitiwala ako sa'yo. Hinding-hindi ko tatalikuran ang asawang nakasama ko sa hirap. Wang Yun, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga pampalakas loob na ibinigay mo sa akin, ang pagmamahalan nating bilang mag-asawa mula simula. Walang sino man ang makakasira niyon. Sekretarya Shen, ilabas mo ang lahat ng ebidensya ng kasalanan ni VP Wu sa loob ng nakalipas na mga taon para makita ng lahat kung anong klasing masamang tao talaga siya. Jiang Mingxiu, itigil mo na ang panlolokong ito. Ikaw ang nagpabagsak sa kumpanya at ngayong sinusubukan mong humanap ng mga ebidensya laban sa akin, tinatangka mo lang. Naibintang sa akin ang mga pagkakamali mo? Nananaginip ka ng gising. Matigas pa rin ang ulo mo. Sekretarya Shen, bilisan mo at nang tumigil na siya. VP Wu, mga kagalang-galang, kailanman ay walang ginawang labag sa batas ang ating VP Wu. Ang lahat ng ito
ay kasalanan ni Jiang Mingshu. Ha 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 ha. Jiang Mingshu. Hindi mo akalain, no? Si Sekretarya Shen ay tauhan ko. Paano naman siya tutulong sa paghahanap ng mga ebidensya laban sa akin? Ha ha ha. Sekretarya Shen, nagawa mo ba talaga akong traidorin? Bakit? Kaya pala kung bakit napakakalmado mo kanina, dahil pala kayong dalawa ay matagal nang nagsasabuatan, hindi ba? Mingshu, huminahon ka po. Mingshu, napag-isipan mo na ba? Habang hindi pa ako nagbabago ng isip, pumapayag ako sa kondisyon mo, pero kapag nag-iba ang plano ko, at nakiusap ka sa akin, huli na ang lahat. Xie Peiling, nasabi ko na po kanina, maliban kay Wang Yun, wala na akong ibang pakakasalan sa buong buhay ko. Mingshu, pag-isipan mong mabuti. Tingnan mo kung ano ang sitwasyon ngayon. Sa ngayon, ang makakatulong lang sa iyo ay ako lang. Kung hindi, mapipilitan kang bitawan ang Seon Group. Oo nga, umalis ka na dito. Huwag mong idama ang aming mga share, hindi ba? Lahat? Oo. Layas, umalis ka na. Lumayas ka na. Handang makipag-alyansa sa iyo si Jiang Mingshu sa pamamagitan ng kasal. Basta't matutulungan mo siya. Handa na akong umatras. Wang Yun, ano bang pinagsasabi mo? Paano mo naisip na iiwan kita para magpakasal sa iba? Magkasama nating hinarap ang napakaraming hirap sa buhay. Dahil lang ba rito ay bibitawan mo na ang pagmamahalan natin? Ha? Bakit ka pa nagpipilit na pigilan siya? Mawawalan ka na nga ng pwesto bilang chairman. Napakatuso at praktikal ng babaeng ito. Tingin mo ba sasama pa siya sa iyo? Tama. Ibinasura ka na ng babaeng ito nang hindi man lang kumukurap. Huwag ka nang mag-ilusyon pa. Dahil alam kong sa 10 taon ay hindi ka muling nag-asawa, masaya na ako doon. Ang kumpanyang ito ang iyong pangarap, hindi ko hahayaang dahil sa akin, ay ang lahat ng pinaghirapan mo sa maraming taon ay mawalan lang ng saysay. Wang Yun. Wang Yun. Sabihin mo sa kanila na hindi iyan ang totoo mong nararamdaman. Wang Yun, hinanap kita sa loob ng buong 10 taon. Sa 10 taon na iyon, walang araw na nakatulog ako ng mahimbing. Wang Yun. Sino bang may sabing hanapin mo ako? Nag-aakala ka lang sa sarili mo. Kung hindi lang dahil sa pagiging President Jiang mo. Sino ba ang magtitiyagang makisama sa iyo? Alam na alam mo iyan sa loob mo. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay hindi ka taong mahilig sa karangyaan. Huwag mo na ituloy. Magiging mahirap ka na sa mga susunod na araw. Baka iniisip mong, bubuhayin pa kita sa hinaharap? Huwag ka nang mangarap. Huwag mo na akong lalapitan. Wang Yun. Wang Yun. Mingshu, kita mo na. Lumabas din ang tunay niyang anyo, pera lang ang habol niya kaya siya sumama sa iyo. Jiang Mingshu, wala ring silbi ang pag-arte mo ng drama sa amin. Ang lahat ng utang ng kumpanya ngayon, kailangang magbigay ka ng paliwanag sa lahat. Tama? Magpaliwanag ka sa amin. Pumirma ka at ibigay ang mga shares. Kung hindi ay ipakukulong ka namin sa malaking piitan. Ipakulong iyan. Ipakulong. Mingshu, hindi mo pa ba talaga nakikita ang tunay niyang ugali? Para sa pera lang siya sa iyo? Ako lang ang tanging makakatulong sa iyo. Mingshu? Kahit tulungan mo pa siya ay wala nang magagawa? Dahil si Jiang Mingshu ay hindi na namin pinagkakatiwalaan. Sa puntong ito, ang pagbitiw bilang chairman na lang ang tanging paraan. Kahit ganito pa man, hindi ko pa rin matatanggap ang kasal sa Xie Pei. VP Wu, hindi ba sinabi mo kanina na kaya mong pamunuan ang Seon Group? Sige, aalis na ako sa pwesto. Formal ko nang inaanunsyo. Mula ngayon, magbibitiw na ako bilang presidente. Paalam. Hoy, Mingshu. Mingshu, bumalik ka rito. Sa inyong lahat, nakita nyo naman ang nangyari, di ba? Hindi talaga kaya ni Jiang Mingshu ang ganitong responsibilidad. Mula sa araw na ito, ang posisyon ng presidente ay ako na ang kukuha. Tagumpay po para sa inyo, President Wu. Congratulations po. Mingshu, kalimutan mo na ako. Wang Yun. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Tingnan mo. Hindi naman ako tinamaan. Wang Yun, may paki ka pa rin sa akin, hindi ba? Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Bakit mo pa ako pinupuntahan? Alam kong niloloko mo lang ako. Wang Yun,
Huwag kang maniniwala sa sinasabi ni Shea Pei-ling. Wala talagang namamagitan sa aming dalawa. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Wang Yun, sandali. Huwag kang umalis. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Alam mo ba kung saan nanggaling ang pangalang Shiyun Group? Kung paano ito nabuo? Ayokong malaman. Shiyun. Ang pangungulila kay Wang Yun. Itinatag ko ang kumpanyang iyon para sa iyo. Wang Yun, ikaw lang ang laman ng aking puso. Ikaw ang buong buhay ko. Huwag mo akong iwan, please. Pinirmahan ko na ang mga dokumento. Simula ngayon, hindi na ako ang presidente. Isa na lang akong ordinaryong tao. Gusto mo pa bang sumama sa 1 taong walang-wala na? Upang makasama ako habang buhay? Susuko ka na ba agad? Bakit ang hilig mong magpakatanga? Ang kumpanyang iyan ang naging bunga ng paghihirap mo sa buong buhay mo. Tapos isusuko mo na lang ng ganoon kadali? Ikaw yata itong tanga. Niloloko mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na mapabagsak nila ako. May naiisip ka na bang paraan? Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Pag-usapan na lang natin mamaya pagbalik. Sige po. Tara na. Hindi naman ba umiikot ang paningin mo? Sinasabi ko sa iyo, kakabalik pa lang ng alaala mo. Kaya dapat kang magpahinga ng mabuti. Dahan-dahan lang. Ano ka ba? Maayos lang ako. Huwag mo na akong paghimasukan sa mga sikreto mo. Ano na nga ang gagawin tungkol sa problema ng kumpanya? Wang Yun, Ano po? nararamdaman mo rin ba na isa akong walang kwentang tao na hindi kayang patakbuhin ang kumpanya? Siyempre hindi. Kahit hindi ka na maging presidente, ayos lang iyon. Para sa atin, maaari pa tayong magsimulang muli. Huwag ka lang sumuko sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Pagdating naman sa kumpanya, alam ko ang ginagawa ko. Tungkol kay Old Wu, hindi niya kayang lamangan ang Shiyun Group. Pero, napirmahan na ang kontrata. Ngayong tapos na to, ano na ang plano mo? Ako ba? Nandito na sila. Tuloy. President Jiang, Madam, Hindi ba't pinagkanulo mo ang Mingxo at kumampi ka na sa VP Wu? Bakit ka pa narito? kanina po, nagpanggap lang po kami ni President Jiang para malinlang ang VP Wu. Nagpanggap? Akala po namin mabubunyag na agad ang mga kasalanan ng VP Wu. Pero hindi namin inaasahan na marami pa palang ibang opisyal sa kumpanya ang nagtaksil. Masyadong biglaan ang nangyari. Dapat ay kailangan lang naming mangalap ng mga ebidensya laban sa VP Wu. Pero hindi namin akala na madadagdagan pa ang mga opisyal na kailangang patunayan ang pagtataksil. Kaya po, kailangan namin ng mas mahabang oras para ayusin ito. Kaya kinailangan naming magkunwari para magkaroon pa ng kaunting oras. Hoy, Xiaoshen, sa totoo lang, magaling ang pagkakaarte mo kanina. Maging ako ay naniwala, napabilib ako. Ang pagganap mong tau-tauhan, mukhang totoo talaga. President Jiang, wag niyo na po akong pagtawanan. Iyon pala ang nangyari. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na kakampi pala natin ang sekretaryo? Pinag-alala mo ako ng husto. Madam, wag na po kayong magalit kay President Jiang. Ang tungkol po sa bagay na ito, mas konti ang nakakaalam, mas mabuti. Sa totoo lang, ang reaksyon nyo kanina ay mukhang totoo, kaya natulungan nyo kaming mapaniwala ang maraming tao. Dahil sa iyo, kailangan kong magkaroon ng ganoon katinding determinasyon para lang itulak kang makasal sa ibang babae. Hinding-hindi kita mapapatawad. Tama ka. Dapat sana ay mas maaga ko itong sinabi sa iyo. Dahil doon, nag-alala ka pa para sa akin ng matagal na panahon. Gaya ng nakagawian natin ha. Tumayo ka na diyan. Nandito pa si Xiaoshen. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng iba? Ang humingi ng tawad sa asawa ko ay walang dapat ikahiya. Saka, hindi ba't noon ay madalas din naman akong lumuhod para mapatawad mo? Sanay na ako sa ganito. Iba naman noong araw. Ay nako. Ang tanda mo na para sa mga ganitong bagay. At nandito pa ang mga tauhan mo. Dapat iniisip mo rin ang imahe mo bilang leader nila. Siya nga pala, oo nga pala, President Jiang. Ito ang mga ebidensyang nakalap ko laban sa iba pang mga ehekutibo. Tingnan mo. Ang mga hawak nating ebidensya ngayon ay sapat na para parusahan at ipakulong ang grupo ni VP Wu. Sa ngayon, pagkakataon na lang para mabunyag sila ang kulang natin. Bukas?
Formal na akong manunungkulan bilang presidente ng Sion Group. Sa pagkakataong iyon, iniimbitahan ko kayong lahat na dumalo sa press conference na ito. Narito na ang pagkakataon natin. Inaanunsyo ko. Simula sa araw na ito, ang pagiging tagapangulo ng Sion Group ay gagampanan ko na. Tumututol ako. Jiang Mingshu, nagdala ka ng malaking kawalan sa kumpanya at nagagawa mo pang bumalik dito? Hindi ako ang nagdala ng krisis sa kumpanya, kundi ikaw. At nagawa mo pang gumawa ng mga maling balita laban sa akin? Mga kaibigang mamamahayag? Habang pinapatakbo ni VP Wu ang kumpanya, gumawa siya ng pandaraya sa buwis, pagnanakaw ng pondo ng bayan, at panunuhol sa mga matataas na opisyal. Lahat ng ito ay isa-isang nakatala sa record ng kumpanya. Ang tunay niyang layunin ay ang itakas ang lahat ng pera at hayaang ang iba ang maparusahan. Kasalanuan yan. Nagsisinungaling lang siya? Huwag kayong maniniwala sa kanya. Ilabas niyo siya, bilisan niyo, paalisin siya. Kayo rin, huwag niyo nang subukang tumakas. Fang Qiang, noong niloko mo ako para sumama sa inyong bahay at gawing asawa, sa loob ng maraming taon ninyo ni Fang Wenpeng, ay palagi niyo akong minaltrato. Isa itong kriminal na gawain. Ikaw na masamang babae. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kusa kang sumama sa akin pa uwi noon. Hindi kita kinuha ng sapilitan. Mayroong mga dokumento ang lahat ng sinasabi ko. Xiao Shen, ipakita mo na. Ang Sekretarya Shen ay tauhan ko. Paanong siya ang magbibigay ng ebidensya laban sa akin? Napakakatawa. Sekretarya Shen, may ebidensya ka ba? Siyempre, mayroon po. Magpapatotoo ako. Totoo ang lahat ng sinabi ni President Jiang. At ito ang mga ebidensya. Ikaw, ang lakas ng loob mong traidorin ako. VP Wu, nagkakamali po yata kayo ng naaalala? Dahil simulat sa pool ay sekretarya na ako ni President Jiang, kaya sa inyo, paano ako naging traidor? Kayong mga tauhan, iposas nyo ang mga walang hiyang ito at dalhin sila diretso sa presinto. Ang pinakamalaking salot sa Sion Group ay si VP Wu pala. Si VP Wu ay gumawa ng napakaraming kasalanan. Itatanong ko lang po, may gusto ka bang sabihin? Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Shu Wang Yun, ikaw na babaeng walang utang na loob. Naglakas loob kang kumuha ng tao para arestuhin ako. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpakain sa iyo at nagbigay ng damit sa loob ng maraming taon? Wala ka na ba talagang konsensya? Nakakatawa naman ito. Kung hindi dahil sa pagtatrabaho ko ng kayod kalabaw, matagal ka nang kinuha ng mga nagpapautang ng may malaking interes. Naglakas loob ka pa na ibenta ako sa mga kriminal at bulagin. Pinilit niyo akong mag-alay ng dugo para lang makabili kayo ng bahay. Ang inyong mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Ilayo na sila. Tumigil ka sa kalokohan mo. Huwag kayong magpapaloko sa kanya na pagbibintangan lang kami. Tama. Huwag kayong maniwala sa kanya. Mandaraya silang lahat. Manloloko. Nagawa talaga nila ang ganoong bagay. Isang gawaing napakasama. Layas. Tama, layas kayo. Layas, umalis kayo rito. Layas, umalis kayo. Wang Yun, napakadami mong tiniis na hirap sa mga nakaraang taon, pero wala man lang akong nalaman. Nakalampas na ako roon ngayon. At masuwerte rin dahil hindi ka tumigil sa paghahanap sa akin. Diyos ko! Ang kuwento ni na President Jiang at ng kaniyang asawa ay tunay na madula at nakakaantig. Wang Yun, hinding-hindi na kita hahayaang makaranas ng anumang hirap, ipinapangako ko. Mingshu, hinding-hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Basta't simula ngayon ay mamuhay tayo ng mabuti, ay kontento na ako. Oo. President Jiang, ngayong nadakip na ang kriminal na si VP Wu, ang Sion Group ay nangangailangan ng inyong pamumuno. Ipinapahayag ko na pamamahalaan ko ang Sion Group at muling manunungkulan bilang CEO at kasabay nito, gusto kong ipakilala sa inyong lahat ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, si Miss Shu Wang Yun. Siya rin ang asawa ko na muli kong nabawi. Kung wala siya, ay wala ang Sion Group ngayon. Mahusay?
Magandang araw po, CEO. Magandang araw po, Madam.